Kabanata 861. Pagbabalik ng pasasalamat. Shumo. Ang Shumo na pumatay ng mga planeta sa Western Domain. Ang taong ito ay hinunting ng pamilya Yao at sa huli ay pinilit nilang umatras sa pagkatalo. Siya ang unang taong nakaligtas sa Heaven Order. Ayon sa mga rumor, ang pamilya Yao ay nagdanas ng malupit na pagkalugi at marami sa kanilang mga kasapi sa pamilya ay pinatay ni Master Demon Shumo. Hindi lang iyon, kundi pati na rin ang mga pamilya ng mga nag-eensayo na nakilahok sa Pangangaso kasama ang pamilya Yao ay ngayon ay hindi mapakali. Hanggat nabubuhay si Shumo, kailangan nilang matakot na darating ang araw na maghihiganti siya laban sa kanila. Nag-apoy ang iba't ibang usapan pagkatapos ng isang sandali ng katahimikan. Ang pangalan ni Shumo ay sobrang sikat. Halos wala ni isa sa All Heaven Star System ang hindi nakakakilala sa pangalan niya. Habang nakatitig na hindi makapaniwala si Shin Gongho kay Wang Lin, ang komplikadong pakiramdam sa kanyang puso ay unti-unting lumitaw. Gayunpaman, ang cultivation ni Wang Lin sa early stage ng Nirvana Scryer ay labis na nagulat sa kanya. Ang pagkabigla na ito ay nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso at pumuno sa kanyang katawan. Talaga niyang hindi alam kung ang taong nasa harap niya ay talagang tulad ng inaakala niya. Nagulat din si Zon Kunglai. Hindi niya inaasahan na ang pamilyar na pakiramdam ng battle intent na naramdaman niya ay mula kay Wang Lin. Ang cultivation ni Wang Lin ay labis na naguluhan siya. Ang unang pagkakataon na nakita ko siya ay nasa rurok ng huling bahagi ng Ascendant. Ang pangalawang pagkakataon, siya ay nasa Corporeal Yang. Ngayon ang pangatlong pagkakataon. Siya ay umabot sa early stage ng Nirvana Scryer. Talaga bang hindi siya nagtago ng kanyang cultivation? Nawawala si Zon Kunglai. Senior. Agad na tumayo si Zon Yun sa tabi ni Zon Kunglai. Mabilis siyang lumipad patungong Wang Lin at magalang na tumayo ng mga 12-12 ng talampakan ang layo mula sa kanya. Hindi lang siya, may mga iba pang narito na nailigtas ni Wang Lin. Sila ay labis na nasiyahan at lumipad patungong Wang Lin at yumuko sa kanya. Nang makita ni Wang Lin ang mga taong ito, tumanggo siya. Eksaktong sa puntong ito, isang madilim na hiyaw ang nanggaling mula sa isang puting bato sa malayo. Sa puting bato nakaupo ang isang matandang lalaki, at katabi niya si Tang Yanfeng na na-knockout. Ikaw, anong karapatan mo na humiling ng unang pwesto mula sa 108 na lugar sa Southern Domain? Wala kang qualification token, at ang ginagawa mo ay parang hindi pinapansin ang lahat ng cultivators sa Southern Domain. Tinutok ng matandang lalaki ang mga mata kay Wang Lin na puno ng killing intent. Sa pananaw niya, kahit hindi pinatay ni Shumo si Tang Yanfeng, siya ay malubhang nasaktan. Kahit na mag-recover siya, babagsak ng malaki ang kanyang cultivation level. Sa kanyang kasalukuyang kalagayan, wala nang pagkakataon para makipagkompetensya para sa celestial title. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay malamig habang tinitingnan ng matandang lalaki. Eksaktong sa puntong ito, may isang lalaking nasa kalagitnaan ng edad na nasa 1,000 talampakan mula kay Wang Lin. Isa siya sa mga taong nailigtas ni Wang Lin mula sa Thunder Celestial Realm. Pagkatapos mag-isip ng tahimik ng ilang sandali, kinagat niya ang kanyang mga ngipin, humarap sa matandang pamilya Tang, at nagsabi, ang aming All Heaven Star System Southern Domain Chen family ay nagre-recommend kay Senior Shumo na lumahok. Hindi ko alam kung ang aming Chen family ay may karapatan. Ang mga mata ng matandang lalaki na si Tang ay kumislap. Hindi niya tiningnan ang kalalakihang nasa kalagitnaan ng edad kundi ang ninuno ng Chen family na dumating. Pagkatapos ay may isa pang cultivator na tumayo. Ang cultivator na ito ay matanda, at pagkatapos niyang tumayo, tinitigan niya ang matandang lalaki na si Tang. Sinabi niya, ang All Heaven Star System Southern Domain Zhao family ay nagre-recommend kay Senior Shumo na lumahok. Nais ko sanang malaman kung ang aking Zhao family ay may karapatan sa mata ni Senior Tang. Ang All Heaven Star System Southern Domain Li family ay near-refer si Senior Shumo na sumali sa laban. Hindi ko alam kung ang aking Li family ay may karapatan. Isang kalalakihang nasa kalagitnaan ng edad na may suot na madilim na asul na damit ang humakbang pasulong at tumingin kay matandang lalaki Tang. Ang Zing family rin ay nagre-recommend kay Senior Shumo. Nais ko sanang malaman kung ang aking Zing family ay may karapatan. Pagkatapos ng kalalakihang nasa kalagitnaan ng edad, isang babae na may suot na makulay na damit ang sumulong. Bagamat mahina ang kanyang tinig, matatag ang pagkakabigkas. Ako ay isang direktang inapo ng Miao family at nirekomenda ko si Senior Shumo. Ang aming Miao family ay isa sa mga pamilya sa 3 pangunahing planeta. Senior Tang, may karapatan ba ang aming Miao family? Isang malamig na kabataan na nakasuot ng itim ang mabangis na naglakad palabas. Ang 4 na tao na ito ay pawang nailigtas ni Wang Lin sa Thunder Celestial Temple. Labis nilang pinahahalagahan si Wang Lin, ngunit dahil sa kanilang mga pamilya, hindi nila matulungan si Wang Lin nang hinunting siya ng pamilya Yao. Palagi nilang naramdaman ang pagkakasala at ngayon ay nakatayo sila sa tabi ni Wang Lin nang walang pag-aalinlangan. Ang eksenang ito ay nagdulot ng malaking pagbabago sa ekspresyon ng matandang lalaki na si Tang. Maging ang ninuno ng Chen family ay nagulat.
Nagpakita siya ng isang mahirap na ngiti at nagpa siya na isara na lamang ang kanyang mga mata. Hindi lang siya, kundi lahat ng mga lider ng pamilya na sumusuporta kay Wang Lin ay isinara ang kanilang mga mata at hindi na pinansin ito. Bagamat ganito, kung may magtangkang magtanong tungkol sa karapatan ng kanilang mga pamilya, hihingi sila ng paliwanag. Ang pamilya Meng ng Planet Earth Flame ay nagre-rekomenda kay Senior Shumo. Hindi ko alam kung ang aming Meng family ay may karapatan. Isa pang cultivator ang humakbang pasulong at tinitigan ang matandang lalaki ng pamilya Tang nang walang takot. Ang pamilya Bailey ng Planet Thundercloud ay nagre-rekomenda kay Senior Shumo. Ang pamilya Sikong ng Planet Darkwater ay nagre-rekomenda kay Senior Shumo. Ang pamilya Joe ng Planet Earth Flame ay nagre-rekomenda kay Senior Shumo. Ang pamilya Ning ng Planet Sky Blue ay nagre-rekomenda rin kay Senior Shumo. Hindi ko alam kung ang aking Ning family bilang isa sa mga pamilya ng mga pangunahing planeta ay may karapatan. Pagkatapos na tumayo ang mga taong iyon, mas marami pang tao ang tumayo sa tabi ni Wang Lin at tinitigan ang matandang lalaki ng pamilya Tang. Lahat sila ay mga taong nakaligtas sa Thunder Celestial Realm sa ilalim ng pamumuno ni Wang Lin. Ang eksenang ito ay labis na nagpatindi sa gulat ng matandang lalaki ng pamilya Tang. Tinitigan niya ang lahat ng mga cultivator sa tabi ni Wang Lin na nakatingin sa kanyang junior. Kahit siya ay may mataas na cultivation level, nag-isip siya ng tahimik. Ang mga junior na ito ay wala namang halaga, ngunit ang katotohanan na hindi pinigilan ng mga elder ng kanilang mga pamilya ang mga ito mula sa paggawa nito ay unang nagdulot ng shock kay Shumo mula sa pamilya Tang. Siya ay nasa Nirvana Scryer stage din, at tulad ni Wang Lin, nasa early stage ng Nirvana Scryer. Gayunpaman, matagal na siyang nasa Nirvana Scryer stage at naabot na ang rurok ng early stage Nirvana Scryer. Sa All Heaven Star System, sa mga ordinaryong pamilya ng cultivation, ang mga cultivator sa yin at yang stage ay itinuturing bilang mga ninuno ng pamilya. Maliban na lamang kung may mga tiyak na pagkakataon, imposibleng magkaroon ng Nirvana Scryer na cultivators. Tanging ang mga pamilya ng cultivation na nasa mga pangunahing planeta lamang ang may mga Nirvana Scryer cultivators, ngunit hindi ito madalas. Isang cultivator lamang sa bawat pamilya ang pinakamataas. Ang isang pamilya tulad ng pamilya Tang, na isang hakbang lamang mula sa pamilya Yao na may mana mula sa Celestial Realm, ay may higit sa isang second step cultivator. Nangyari ito mula sa libu-libong taon ng akumulasyon at hindi ito maaaring pilitin. Ang matandang lalaki ay isa sa 4 na tao sa pamilya Tang na nasa second step. Siya ang pinakamahina sa kanila. Si Zon Kunglai ay tahimik na nag-isip saglit bago itaas ang kanyang ulo at tumingin sa matandang lalaki ng pamilya Tang. Ako si Zon Kunglai, ni-represent ang Zon family, ni-rekomenda ko si Senior Shumo. Senior Tang, wala ba akong karapatan, Zon Kunglai? Ang ekspresyon ng matandang lalaki ay lalong naging madilim. Si Shin Gonghu ay nirekomenda si Senior Shumo na may karapatang lumahok. Hindi masyadong nagsalita si Shin Gonghu, ngunit nang magsalita siya, ang mga mata niya ay puno ng determinasyon. Nag-sneer na ang matandang lalaki ng pamilya Tang. Bago siya magsalita, isang tahimik na boses ang dumating mula sa Purple Robe Elder mula sa Thunder Celestial Temple. Si Shumo ay may karapatan. Pagkatapos niyang sabihin ito, ang ekspresyon ng matandang lalaki ng pamilya Tang ay nagbago ng malaki. Alam niyang ang Purple Robe Elder ay may mataas na katayuan, kaya hindi siya naglakas loob na sumagot. Nagbuga siya ng malamig na hininga, inalog ang kanyang manggas, at dinala si Tang Yanfeng palayo. Ang mga miyembro ng pamilya Tang ay mabilis na lumipad sa hangin, sinundan ng matandang lalaki, at umalis. Bago sila umalis, ang matandang lalaki ng pamilya Tang ay walang awang tumitig kay Wang Lin, ang tingin ay puno ng killing intent. Tahimik na tumingin si Wang Lin at sinabi, sumabog. Pagkatapos niyang sabihin ang salitang iyon, nagulat ang matandang lalaki ng pamilya Tang at agad na nagbago ang ekspresyon niya. Tumalikod siya upang tignan si Tang Yanfeng bago sumabog ang katawan ni Tang Yanfeng sa maraming piraso. Kahit ang kanyang origin soul ay agad na nagkawatak-watak sa ilalim ng impact na ito nang walang pagkakataong mas avenue siya ng matandang lalaki. Nagtago si Wang Lin ng isang puwersa sa loob ng katawan ni Tang Yanfeng. Maliban na lang kung ang cultivation ng matandang lalaki ay isang hakbang na mas mataas kaysa kay Wang Lin, sa mid-stage ng Nirvana Scryer, hindi niya agad matutuklasan ito. Dahil may killing intent ang pamilya Tang laban sa kanya, hindi nagatubili si Wang Lin na pasabugan ng puwersang iyon at tuluyang ipasira si Tang Yanfeng. Mag-ingat kayo, huwag ninyong gawing pangalawang pamilya Yao ang pamilya Tang. Ang tinig ni Wang Lin ay kalmado, ngunit ang killing intent na naglalaman nito ay parang simoy ng malamig na hangin. Shumo. Ang matandang lalaki ng pamilya Tang ay nag-alab ng galit. May halong lungkot sa kanyang mga mata habang tinititigan niya si Wang Lin ng matalim. Nang mag-isang hakbang, tinutok niya ang direksyon kay Wang Lin. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay nanatiling neutral at itinaas ang kanyang kanang kamay. Sa puntong ito, isang malamlam na hinga ang narinig mula sa Purple Robe Thunder Celestial Temple Messenger.
Ang matandang lalaki ay unang nagbukas ng mga mata at nagpakita ng malamig na titig. Huwag magdaos ng pribadong laban sa panahon ng kompetisyon. Tang Shan, dalhin ang iyong mga miyembro ng pamilya Tang at umalis ka na. Pagkatapos ng kompetisyon, kung nais mong maghayganti, maaari mong matutunan mula sa pamilya Yao at ayusin ito. Huminto ang matandang lalaki na si Tang. Pagkatapos mag-isip saglit, binigyan niya si Wang Lin ng matalim na tingin bago mabilis na umalis kasama ang mga miyembro ng pamilya Tang. Tinitigan ni Wang Lin ang matandang lalaki at napansin ng purple-robed old man ang naglalakihang energy fluctuations na nanggagaling mula kay Wang Lin, at tanong, gusto mo ba ng unang pwesto sa 108 na spots ng Southern Domain? Tinutok ni Wang Lin ang matandang lalaki. Dahil sa kanyang kasalukuyang antas ng pagsasanay, bahagya niyang naramdaman ng malalakas na alon ng enerhiya mula sa matandang lalaki. Hindi makita ni Wang Lin ang kabuuang lakas ng pagsasanay ng taong ito, ngunit kumpara sa Blood Ancestor, mas mahina ang matandang lalaki na ito. Kung ang matandang lalaki ay hindi nasa Nirvana Cleanser na antas, marahil ay nasa huling yugto siya ng Nirvana Scryer. Oo. Tahimik na sinabi ni Wang Lin. Ang tono niya ay tiyak at puno ng pagnanasa para sa labanan. Ang mga mata ng matandang lalaki na nakasuot ng purple na kasuotan ay nagpakita ng isang bakas ng paghanga habang mabagal niyang sinabi, magaling. Kung walang ibang magtatangkang hamunin ka, ibibigay ko sa iyo ang unang pwesto sa labanan ng kwalifikasyon sa Southern Domain. Mayroon bang magtatangkang hamunin? Ang mga mata ng matandang lalaki ay dumaan sa mga nag-uukit mula sa Southern Domain na nakaupo sa mga pulang bato. Sa wakas, ang kanyang mga mata ay tumutok sa isang tao. Ang taong ito ay nakasuot ng itim at mukhang nasa mga 40 taong gulang. Ang kanyang mukha ay bahagyang mapotla at may siyam na blade na nakabaon sa lupa sa harap niya. Kahit na dumating na ang laban ng intensyon ni Wang Lin, hindi siya nag-react at tahimik na nag-aaral. Nang ipakita ni Wang Lin ang kanyang pagsasanay sa maagang yugto ng Nirvana Scryer, tumaas siya at ipinakita ang halos hindi matukoy na laban ng intensyon. Zhang Konglai ang humahamon kay Senior Shumo. Isang biglaang tinig ang lumitaw. Huminga ng malalim si Zhang Konglai. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan at isang komplikadong emosyon. Ngunit may kasama ring laban ng intensyon habang magalang niyang ipinagdasal ang kanyang mga kamay kay Wang Lin. Kung matutulungan akong patunayan ng Senior, handa akong ibigay sa iyo ang aking Dao Ideal at ituring kang aking Panginoon. Magkasama tayong lalaban sa alyansa. Matapos niyang sabihin ito, isang malaking alon ang agad na nag-umpisa sa buong lugar. Kabanata 862. 9-Tune Heavenly Blade. Ginamit ni Wang Lin ang isang spell upang itaboy si Tang Yanfeng at ipinakita ang kanyang maagang yugto ng Nirvana Scryer na pagsasanay. Sa ganitong kalagayan, nagkaroon ng iba't ibang mga pag-iisip ang mga tao nang marinig nila ang mga salita ni Zhang Konglai. Ang mga cultivator sa paligid ay nagkaroon lamang ng isang saglit upang mag-isip bago tumakbo si Zhang Konglai papasok sa arena. Ang kanyang mga mata ay kumislap na parang sulo habang tinitingnan si Wang Lin ng may matinding seryosong ekspresyon at itinaas ang kanyang mga kamay. Senior Shumo, pakitulungan po ako. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay neutral habang tinitingnan si Zhang Konglai. Ginamit niya ang isang tingin na parabang siya ay tumitingin mula sa taas. Ang kasalukuyang Wang Lin ay ibang-iba na sa dati. Dati, kailangan niyang magkunwari bilang isang senior. Kahit sa Thunder Celestial Temple, magkapareho lang ang kanilang antas ng pagsasanay ni Zhang Konglai. Sa mahigpit na pagsasabi, kailangan pa niyang mag-ingat. Ngunit ngayon, ang kanyang pagsasanay ay nakalusot na sa corporeal yang stage at tunay na umabot sa pangalawang hakbang. Tinitingnan si Zhang Konglai ngayon, kalmado ang isipan ni Wang Lin, walang bahid ng alingaw-ngaw. Hinugot ni Wang Lin ang kanyang tingin at kalmado niyang sinabi, hindi ka makakatapat sa akin. Dahil sa ating pagkakakilala, umatras ka na. Tahimik na nag-isip si Zhang Konglai habang tinitingnan si Wang Lin. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang komplikadong emosyon nang siya ay magsalita. Senyor, 700 taon na ang nakalipas, naisip ko ang hindi matitinag na kalikasan ng kidlat sa planetang Heavenly Thunder. Pinagsama ko ang hindi matitinag na kalikasan sa aking katawan. Pagbalik ko sa bahay, nagdasal ako sa relic ng aking ninuno ng Zhang family upang buuin ang aking domain. Ang aking domain ay ang hindi matitinag na laban na intensyon. Zhang ang aking pangalan, at ito rin ang aking domain. Tanging laban na intensyon lamang. Sa domain na ito, ang aking pagsasanay ay tumalo ng malayo at walang hadlang hanggang 400 taon na ang nakalipas nang maabot ko ang corporeal yang stage, ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin tumaas ang aking pagsasanay. Senyor, tama ba o mali ang aking Dao? Matapos niyang sabihin iyon, ang paligid ay naging tahimik. Lahat ng mga cultivator ay nanahimik at maging ang ilang mga ninuno ay tahimik. Mula sa kanilang mga mata, halata na ang tanong na ito ay nasa kanilang isipan din. Tanong ko na rin sa aking ninuno ng Zhang family, si Lianzi. Ngunit ang sagot na nakuha ko ay lalo akong naguluhan. Tinitingnan ni Zhang Konglai si Wang Lin at nagsalita, Senyor, pakiusap, pakitulungan po ako.
Ang mga mata ni Wang Lin ay kalmado habang tinitingnan si Zhang Kunglai at kalmado niyang sinabi, mahina ang iyong laban na intensyon. Ang mga mata ni Zhang Kunglai ay kumislap, ngunit mabilis na nawala at siya ay naging tahimik muli. Pinipili ko na ang sagot ng iyong ninuno sa iyo ay hamanin ang lahat ng mga may katulad na antas ng pagsasanay tulad mo. Magpatuloy sa labanan at unawain ang kahulugan ng salitang laban, patuloy na manalo at patibayin ang iyong laban na intensyon hanggang pumasok ka sa isang labanan na kalagayan. Sa puntong iyon, ikaw ay makakalusot sa Nirvana Scryer stage. Nanginginig ang katawan ni Zhang Kunglai at bigla siyang tumingala kay Wang Lin. Bagaman magkaiba ang mga sinabi ni Wang Lin kumpara sa kay Lianzi, halos magkapareho ang pangunahing kahulugan. Pakitulungan po ako, senyor. Para dito, handa akong ibigay ang aking Dao Ideal. Umatras si Zhang Kunglai ng ilang hakbang at yumuko kay Wang Lin. Kung ibibigay mo agad ang iyong Dao Ideal, anong silbi ng iyong tinatawag na hindi matitinag na kalikasan? Zhang Kunglai, dahil magkakilala tayo, bibigyan kita ng isang pangungusap. Ang laban na intensyon na nabuo sa walang katapusang laban ay malakas, ngunit may hangganan ang lakas na iyon. Ang tunay na laban na intensyon ay kapag ang iyong puso ay may paniniwala na nagtutulak sa iyo upang maglaban, nagtutulak sa iyo upang manalo, binibigyan ka ng determinasyon para sa laban. Kung kinakailangan mong harapin ako, harapin ang iyong ninuno, harapin ang buong mundo, ano ngayon? Kamamatay lang. Ang tinig ni Wang Lin ay kalmado, ngunit para itong kidlat sa mga tenga ni Zhang Kunglai. Ang dumadagindong na kulog ay nagpatigil sa kanyang isipan at umatras siya ng ilang hakbang. Ang kanyang laban na intensyon ay nawala at napalitan ng isang bahid ng kaliwanagan. Umatras ka. Inalog ni Wang Lin ang kanyang manggas at umatras si Zhang Kunglai palabas ng arena. Tahimik siyang nag-isip ng matagal bago yumuko kay Wang Lin at umupo sa kanyang pulang bato upang mag-aral. Tahimik ang paligid, ngunit ang mga mata ng lalaki na nakasuot ng itim na may siyam na blade sa harap niya ay kumislap. Itinaas niya ang kanyang ulo at tinitingnan si Wang Lin at nagsalita gamit ang isang malutong na tinig, direktang tinutukoy ang mga misteryo ng Dao, kapatid, ikaw ay isang disipulo ng Dao. Malalim ang iyong pag-unawa. Ako, si Nangang, ay humahanga sa iyo. Karapat-dapat ka na tanggapin ang aking hamon. Nagsalita ang lalaking nakasuot ng itim na parang hindi niya alintana kung tatanggapin o hindi ni Wang Lin ang kanyang hamon. Parang isang malaking karangalan na haminin siya. Hindi siya tumayo, ngunit ang kanyang kanang kamay ay bumuo ng isang seal at niyapos ang kanyang kamay. Ang siyam na blades ay kumilos at isang nakakatakot na blade energy ang lumabas mula sa mga blades. Ibinangon niya ang kanyang kamay ulit at ang siyam na sinag ng espada ay tumama kay Wang Lin. Ang blade energy na ito ay sobrang lakas. Nang lumabas ito, parang may kasamang isang uri ng batas. Nagdulot ito ng pag-ikot ng espasyo sa paligid at pati ang light screen ay kumilos. Parang hindi nito kaya ang blade energy at malapit na itong bumuo. Ang isa sa mga ninuno ng mga pamilya ng cultivation na nakaupo sa puting bato ay nakita ang blade energy at nagbulong, 19 Heavenly Blade. Matapos marinig ito ng mga tao sa paligid, ang kanilang mga mata ay kumislap. Tinitigan nila ang lalaking nakasuot ng itim habang may iba't ibang pag-iisip sa kanilang mga isipan. Ang 19 Heavenly Blade ng Nangang family ng Southern Domain sa All Heaven Star System. Kaya pala ang taong ito ay mula sa Nangang family. Noong nakaraan, ang apat na pinakamalalaking pamilya sa Southern Domain ay ang Nangang, Tang, Zhang, at Xiingong. Ang Nangang family ay unang ranggo, ngunit bigla silang nawala 1,000 taon na ang nakalipas. Walang natirang kalahating miyembro ng Nangang family sa kanilang cultivation planet. Napansin pa ito ng Thunder Celestial Temple, ngunit hindi nila nahanap ang anumang dahilan kung bakit sila nawala. Hindi ko pa nakita ang taong ito dati. Kaya pala siya ay mula sa Nangang family. Habang kumakalat ang iba't ibang mga usapan, ang siyam na sinag ng blade energy ay tinatamaan si Wang Lin ng napakabilis. Tahimik si Wang Lin. Ang antas ng pagsasanay ng lalaking nakasuot ng itim ay katulad ng kanya, maagang yugto ng Nirvana Scryer. Ang siyam na sinag ng blade energy ay may kasamang isang destructive law na nagsasara ng kanyang mga daanan. Ang tanging opsyon ay makipaglaban. Ang mga mata ni Wang Lin ay naging malamig at isang hakbang ang inusad niya. Itinaas ang kanyang kanang kamay at nagsabi, "Call the wind." Hindi nagsayang ng mga salita si Wang Lin sa harap ng taong ito kundi ginamit ang kanyang pinakamalakas na spell. Ang gusto niya ay ang unang pwesto, at kung makikipagtulungan siya sa taong ito, magbubunga ito ng pagdududa at ang pagkakaroon ng unang pwesto ay magiging mahirap. Isang malakas na hangin na itim ang biglang lumitaw. Ang itim na hangin ay walang hanggan at punong-puno ng buong lugar. Ang blade energy na nagsasara sa lugar ay hindi nito kayang hadlangan. Ang mga blade energy ay nag-collapse at ibinalik. Ang itim na hangin ay humihiyaw, lumilikha ng walang katapusang malamig na hangin na kayang magpatay ng buhay. Agad na lumitaw ang dalawang itim na dragons mula sa itim na hangin.
Ang bawat itim na dragon ay may habang 10,000 talampakan at habang gumagalaw sila, gumagawa ng malalakas na tunog mula sa kanilang katawan. Ang mga pag-ungol ng mabagsik na dragons ay para na ring galit na langit. Ang matinding killing intent ay pumulibot sa buong paligid. Ang killing intent na ito ay galing kay Wang Lin. Bagaman ang spell na ito ay tinatawag na Call the Wind, ginamit nito ang origin energy ni Wang Lin. Ang killing intent ni Wang Lin ay naisalpak sa itim na hangin kasabay ng kanyang matinding laban na intensyon. Roar! Isang mabagsik na pag-ungol mula sa dalawang itim na dragons. Kasabay nito, isang storm ang nilikha at tinangay ang siyam na sinag ng blade energy hanggang agad itong mag-collapse. Sa arena, nakatayo si Wang Lin sa kanyang puting kasuotan at napapalibutan ng itim na hangin. Ang dalawang itim na dragons ay gumugulong sa paligid niya ng may 10,000 talampakan na katawan at patuloy na umuungol. Si Wang Lin ay kalmado habang naglalakad papunta sa lalaking nakasuot ng itim. Kung gusto mong maglaban, maglaban tayo. Ang tinig na kalmado at malamig ay mula kay Wang Lin. Sa oras na ito, ang mga ekspresyon ng mga cultivator na nakakita ng spell ay labis na nagbago. Pati ang mga ninuno ng mga pamilya ng cultivation ay nagulat. Anong klaseng spell ito? Napakalakas ng spell na ito. Kahit may light screen barrier, nararamdaman ko pa rin ang lamig. Para bang yelo ang pumuno sa aking katawan at pinabagal ang aking pagdaloy. Hindi ito karaniwang spell. Si Shumo ay karapat-dapat na tawaging Master Demon. Ang lahat ng kanyang spells ay may ganitong demonic nature. Ang lakas nito ay sobra. Ang spell na ito ay nakakatakot. Kung ako ang makaharap dito, hindi ko kayang lumaban. Saan kaya niya natutunan ang spell na ito? Hindi ko pa ito narinig dati. Ang Thunderstorm spell ng Yao family ay katulad pero kulang ang lakas kumpara dito. Ang mga mata ng matandang lalaki na nakasuot ng purple mula sa Thunder Celestial Temple ay kumislap. Isang ngiti ang sumat sa kanyang mukha at nagsalita. Narinig ko mula kay Temple Lord na si Shumo ay isang junior apprentice brother ni Celestial Lord Qing Shui sa susunod na henerasyon. Mukhang may posibilidad. Ngunit, sa pagitan ng 9-tune Heavenly Blade ni Lord Jiaji at ng Celestial Spell na kayang bumuo ng dalawang itim na dragons, alin kaya ang mas malakas? Ang dalawang itim na dragons ay patuloy na umuungol at nagbubuga ng malamig na hangin habang si Wang Lin ay patuloy na humakbang. Ang malamig na hangin ay tinatamaan ng pulang bato na kinalalagyan ng lalaking nakasuot ng itim. Ang mga mata ng lalaking nakasuot ng itim ay kumislap ng mas maliwanag, ngunit hindi pa rin siya tumayo. Ang kanyang kanang kamay ay bumuo ng seal, at 4 na blades mula sa 9 na blades ay lumipad sa ere. Sila ay nagtagpo at nag-ikot na nagdulot ng isang storm. Nang lumitaw ang storm na ito, ang espasyo sa paligid ay nagsimulang mag-crack, parang hindi na kayang magtaglay pa. Ang tinig ng lalaking nakasuot ng itim ay malutong habang mabangis na sinabi, Heavenly Blade Annihilation. Ang 4 na blades ay agad na tumakbo palabas. Nag-ikot sila at nagtagpo sa storm. Naging 4 na walang katapusang blades sila na kayang tumagos sa langit at walang awang bumagsak sa dalawang itim na dragons. 9-tune Heavenly Blade. Ang Heavenly Blade ay isang pinakamataas na pagpapakita ng lakas. Parang wala nang anumang bagay sa mundong ito ang makakapanlaban dito. Matapos makita ni Wang Lin si Qing Shui na personal na ginamit ang Call the Wind ng 2 beses, marami siyang natutunan at ang kanyang kontrol sa Call the Wind ay tumaas. Gayunpaman, sa ngayon, hindi niya maiwasang maalala ang painting na nakita niya sa ika-9 na palapag ng Thunder Celestial Realm. Parang naging siya na ang batang iyon, at bigla siyang nagkaroon ng kaliwanagan. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang mga kamay na parang ang kanyang mga kamay ay nagsanib sa dalawang itim na dragon. Kabanata 863. Ako, ang iyong ama, sumuko. Parang siya ang batang iyon na nakakita kay Celestial Emperor Bai Fan, na itinaas ang kamay at tinawag ang 9 na itim na dragon. Nagbago ang kulay ng langit at lupa at ang lahat ng nilalang ay kailangang mamatay bago ang 9 na umaatungal na itim na dragon. Ang mga mata ni Wang Lin ay nagpakita ng misteryosong liwanag at ang kanyang mga kamay ay bumuo ng isang seal. Ang mga mata ng dalawang umaatungal na itim na dragon ay naglabas ng demonyong liwanag. Ang liwanag na ito ay malalim. Parang sa sandaling ito, ang dalawang itim na dragon ay nakakuha ng kaluluwa o nagising mula sa isang uri ng pagtulog. Dinala nila ang isang sinaunang aura habang ang malakas na itim na hangin ay hamampas patungo sa 4 na Heavenly Blades. Ang mga Heavenly Blades ay matalim enough para putulin ang kahit ano sa mundo, ngunit hindi nila kayang putulin ang mga kaluluwa ng mga itim na dragon. Ang unang blade ay bumagsak na may isang malakas na pagsabog. Nang bumagsak ang blade na ito, nakuha nito ang atensyon ng lahat ng mga nanunood. Parang kayang kainin nito ang lahat, at nang ito'y bumaba, ang espasyo mismo ay kumilos ng parang hahatiin. Ang isa sa mga itim na dragon ay itinaas ang ulo at umatungal habang tumatakbo patungo sa Heavenly Blades. Mayroong isang malakas na pagsabog nang bumagsak ang unang blade, ngunit may isang bitik na lumitaw sa dulo nito at patuloy na kumalat.
Ang bitik ay kumalat ng mabilis at kasunod ang patuloy na rumbling, bumagsak ang buong blade. Sa sandaling ito, ang ikalawang blade ay bumaba mula sa langit. Nang bumaba ang ikalawang blade, lumikha ito ng isang bagyo. Ang bagyong ito ay masyadong malakas, at habang bumabagsak ito, malalaking bitik ng espasyo ang lumitaw sa paligid nito. Lahat ng mga piraso ng unang blade ay inabsorb ng ikalawang blade. Bumagsak ang ikalawang blade na may misteryosong huni. Isang walang katapusang rumbling na pumalit sa lahat ng tunog sa loob ng 10,000 kilometro ang umalingaw sa mga tainga ng lahat ng mga cultivator. Ang mga mata ng ilan sa mga mahihinang cultivator ay agad na naging malabo. Inabsorb ng ikalawang blade ang puwersa ng unang blade at nakipagbanggaan sa itim na dragon. Ang itim na dragon ay umatungal ng galit at ang buong katawan nito ay nanginginig. Iniliko nito ang ulo at pagkatapos ay ang ikalawang blade ay bumagsak din. Ang ikatlo at ikaapat na blades ay agad sumunod at inabsorb ang mga piraso mula sa mga naunang blades. Ang ikatlong blade ay nag-disperse ng mag-isa at nagsanib sa ikaapat na blade, lumikha ng isang hindi maipaliwanag na lakas. Ang itim na dragon ay bumagsak sa itim na hangin at umatungal ng parang baliw. Ang ikaapat na blade ay bumagsak din ng sabay. Ang liwanag na screen ay bumagsak din dahil hindi na nito kayang tiisin ang impact. Ito ay pumutok sa walang katapusang mga piraso at ang liwanag na screen na nakapalibot sa arena ay hindi na umiiral. Walang nakaharang sa matinding impact, kaya ito ay kumalat na. Dahil dito, ang mga ekspresyon ng mga cultivator sa paligid ay malaki ang pagbabago. Ang lahat ng mga elders ng mga pamilya ay mabilis na gumamit ng mga spells upang protektahan ang kanilang mga miyembro ng pamilya. Gayunpaman, ang lahat ng mga blue stones ay itinulak pabalik at mas direktang pumutok sa alikabok. Sa sandaling ito, parang ang lahat ng bagay sa loob ng 100,000 kilometro ay pumasok sa isang sakuna. Ang lalaking nakasuot ng itim na kasuotan na nakaupo sa pulang bato ay may maputlang ekspresyon at ang kanyang mga mata ay kumikislap ng maliwanag. Ang pulang bato sa ilalim niya ay pumutok at siya ay tumalon sa ere. Ang 5 natitirang blades ay lumipad sa ere at sumunod sa lalaking nakasuot ng itim na kasuotan. Mabilis na umatras ang lalaking nakasuot ng itim na kasuotan na may maputlang ekspresyon. Ang 4 na blades ay nakapagwasak ng isang itim na dragon, at isang ganitong laban ay nakakagulat na. Ang mga mata ni Wang Lin ay malamig habang ang pangalawang itim na dragon ay tumakbo palabas. Hindi mo ba gustong lumaban? Bakit ka umatras? Humakbang si Wang Lin paatras at nagsanib sa itim na dragon. Pagkatapos ay nagmamadali siyang tumakbo patungo sa lalaking nakasuot ng itim na kasuotan. Ang mga mata ng lalaking nakasuot ng itim na kasuotan ay kumikislap ng maliwanag, na nagpapakita ng isang malakas na labanan na layunin. Tumigil ang kanyang paa habang ang kanyang mga kamay ay gumalaw sa harap ng kanyang katawan at sumigaw, Devil Slaughtering Heavenly Blade. Ang 5 blades sa paligid niya ay nagsimulang mag-shake at naglabas ng isang matalim na himno ng blade. Nagsimula silang umikot, bumuo ng 5 sinag ng pilak na liwanag, at mabilis na tumira kay Wang Lin. Ang 5 sinag ng liwanag ay naging 5 heavenly blades at biglang bumagsak kay Wang Lin. Ang itim na dragon ay umatungal at ang mga mata nito ay kumislap habang ito ay lumabas. Habang tinitingnan ni Wang Lin ang Heavenly Blades, ang painting mula sa ika-9 na palapag ng Collection Pavilion ay naging mas malinaw sa kanyang isipan. Call the Wind, Summon the Rain, Magical Arsenal. Sa sandaling ito, ang mga salita sa painting ay lumitaw sa isipan ni Wang Lin. Ang kababalaghang liwanag sa loob ng mga mata ng itim na dragon ay naging mas malakas at binuksan nito ang bibig nito. Gayunpaman, hindi lang siya nagbuga ng malamig na hangin. May kasamang ulan. Bagamat hindi marami, may mga patak ng ulan. Sa isang saglit, ang itim na hangin ay nilusob ang lugar na may mga 100 patak ng ulan na nakahalo. Ang buong lugar ay agad na napalibutan ng isang damp at malamig na aura. Nang lumitaw ang mga patak ng ulan, mga tunog ng pag-crack ang narinig mula sa 5 heavenly blades. Ang itim na dragon ay umatungal ng galit habang tumatakbo ito at hinarap ang 5 heavenly blades. Boom, 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 patuloy na nagkaroon ng mga pagsabog, na nagdulot ng pagkalag ng espasyo at nagpadala ng mga malalakas na impact. Libo-libong cultivators ang umatras. Tanging ang mga sapat na malakas upang tiisin ang mga impact ang nakatagal at nasaksihan ng pagkakasalungat ng 2 malalakas na spells na ito. Ang mga itingal ng itim na dragon ay patuloy na umaabot, ngunit ang katawan nito ay nawala at ang itim na hangin ay nawala. Ang mukha ni Wang Lin ay bahagyang mapatla habang umatras siya ng ilang hakbang, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikislap ng maliwanag. Ang taong ito ay may katulad na antas ng cultivation sa akin, ngunit siya ay isang malakas na kaaway. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap habang ang kanyang katawan ay kumilos at nagsanib sa mundo. Ang lalaking nakasuot ng itim na kasuotan ay mabilis na umatras. Ang kanyang mukha ay mapatla. Ang pagkawasak ng 5 heavenly blades ay nakasira sa kanyang isipan, ngunit walang takot sa kanyang mga mata. Sa halip, puno ito ng mas malakas na labanan na layunin.
Matapos tumawa ng mabagsik, ang kanyang kanang paa ay tumigil at ang kanyang katawan ay huminto. Nang tumapak ang kanyang kanang paa, isang malakas na crash ang nangyari mula sa espasyo sa likod niya at malaking bitik ang lumitaw. Kaakit-akit. Simula nang natapos ko ang aking blades, maliban kay Senior, wala nang ibang makakalaban sa aking antas ng cultivation. Nang ako'y nasa Ascendant Stage, ako ang number 1 sa ilalim ng Illusory Yin Stage. Nang ako'y nasa Corporeal Yang Stage, ako ang number 1 sa ilalim ng Nirvana Scryer Stage. Karapat-dapat ka upang maging aking kalaban. Tumawa ng baliw ang lalaking nakasuot ng itim na kasuotan, si Nangang Han, habang ang kanyang dalawang kamay ay bumuo ng isang seal. Sa isang iglap, ang espasyo sa harap niya ay yumuko at 9 na illusory blades ang biglang lumitaw. Ngunit, nang lumitaw ang 9 na illusory blades, isang ripples ang lumitaw sa kanyang gilid. Si Wang Lin ay lumabas na may 2 daliri na bumuo ng isang espada at tinutok siya ng walang pag-aalinlangan. Ang pagtutok na ito ay naglalaman ng kanyang Dao at ang kanyang Nirvana Scryer Origin Energy. Sa isang pagtutok ng kanyang mga daliri, lumitaw ang itim at puting isda. Umikot sila upang bumuo ng isang sealing force na tumira patungo kay Nangang Han. Biglang lumingon si Nangang Han at mabilis na umatras. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na bumuo ng seal at ito ay lumipad patungo kay Wang Lin. Gayunpaman, si Wang Lin ay lumitaw ng biglaan at sobrang lapit, kaya 2 blades lamang sa siyam ang nakaharang sa atake ni Wang Lin. Ang mga mata ni Wang Lin ay puno ng kawalang interes at ang 2 illusory blades ay agad na bumagsak. Pinabarrows ang pagkabasag ng mga blades, itinuro ni Wang Lin ang kanyang daliri sa pagitan ng mga kilay ni Nangang Han. Uminit ang mga mata ni Nangang Han at nakaramdam ng buhay at kamatayang panganib na hindi pa niya naranasan. Sa sandaling ito, hindi siya nagdalawang isip. Ang kanyang palad ay naglabas ng isang pilak na flash at tumama sa daliri ni Wang Lin. Sa isang malakas na tunog, isang makapangyarihang origin energy ang pumasok sa katawan ni Nangang Han. Ang kanyang katawan ay nayanig at tumilapon pabalik. Damyugo mula sa kanyang dibdib, ngunit pinigilan niya ang sugat. Ang ikinabahala niya ay ang origin energy ng kabilang panig na may 2 strands, isa puti at isa itim. Ang 2 strands ay patuloy na nagdudulot ng pagkasira sa kanyang katawan at matibay sila. May mga alon ng dumiin mula sa mga ito. Si Wang Lin ay nawala na ng pakiramdam sa kanyang mga daliri. Bagamat matagumpay ang kanyang sneak attack, na lamang nakapagdepensa ang kalaban at pumasok ang ilang origin energy ng kaaway sa kanyang katawan. Maaari niyang tiisin ito, ngunit ang origin energy ni Nangang Han ay tulad ng isang matalim na blade na gustong punitin ang kanyang katawan. Isang malamig na liwanag ang kumislap sa mga mata ni Wang Lin. Hindi siya umatras, kundi humakbang pasulong at nagsanib sa wala. Nang makita ni Nangang Han na muling nawala si Wang Lin, ang kanyang mga mata ay mabilis na lumaki. Ang kanyang 2 kamay ay mabilis na bumuo ng seal at sumigaw, 9 blade formation. Sa isang iglap, ang 2 gumuho na illusory blades ay nagbago ulit at bumuo ng isang blade formation kasama ang iba pang 7 blades. Ang mga blades ay mabilis na umikot, bumuo ng walang katapusang mga pilak na sinulid na umiikot sa paligid ni Nangang Han at mabilis na kumalat. Ang katawan ni Wang Lin ay lumitaw 30 talampakan mula kay Nangang Han habang ang blade formation ay papalapit. Ang beast bone sa likod ng kanyang kanang kamay ay kumislap at agad na lumitaw. Ang mga pilak na sinulid ay nagbigay ng gray na liwanag. Gamit ang pagkakataong ito, pinigilan ni Wang Lin ang mga sugat sa kanyang katawan at bigla siyang nawala ng walang bakas. Si Nangang Han ay humigop ng malamig na hangin at mabilis na umatras habang mabilis na sumigaw, tigil, tigil. Ipinapalagay ko na natalo na ako. Hindi ko kayang labanan ng spatial bending, paano ko siya malalabanan? Tigil. Naging mabilis siyang umatras. Sumuko na ako at ikaw pa rin ang sumusunod sa akin. Sumuko na ako, hindi na kita lalabanan. Si Nangang Han ay malungkot na ngumiti. Hindi niya nais na magtapos ito ng ganito, ngunit ang paglaban sa isang Nirvana Scryer cultivator na marunong sa spatial bending ay naglagay sa kanya sa sobrang disbentaha. Matapos niyang sabihin iyon, ang imahe na nilikha niya ng isang powerhouse ng henerasyong ito ay biglang bumagsak. Si Wang Lin ay lumitaw 200 talampakan mula sa kanya. Si Wang Lin ay nagkunot ng noo habang tinitingnan si Nangang Han. Buhay niya ang paglaban sa mga tao, ngunit hindi pa siya nakakaranas ng ganitong uri ng tao. Hindi na ako lalaban, hindi na ako lalaban. Hindi pa panahon para labanan ko ang spatial bending. Ngayon, hindi ko kayang talunin ka. Ang mukha ni Nangang Han ay malungkot at sa isang saglit ay umatras at nagmadaling tumakbo patungo sa isang pulang bato. May isang tao na nakaupo sa pulang bato, ngunit isang titig lamang ni Nangang Han, agad na tumayo at umalis ang taong iyon. Si Wang Lin ay tahimik na nag-isip saglit bago tumingin sa paligid at kalmado siyang nagsabi, mayroon bang ibang naghahamon? Ang paligid ay ganap na tahimik. Habang si Shin Gonghu ay tahimik na tinitingnan ng lahat ng ito, ang kanyang mga mata na kumikislap ay unti-unting lumiwanag.
Bagamat hindi na siya tinitigan ni Wang Lin nang may pananabik, bumalik na ang respeto. Ang mga cultivator sa paligid ay nakatingin kay Wang Lin, ngunit sa huli, walang isa mang lumabas. Ang matandang nakasuot ng purple ay dahan-dahang nagsabi, si Shumo, ang unang pinili mula sa 108 mula sa Southern Domain. Sa loob ng 7 araw, sumama ka sa akin patungong Thunder Celestial Temple kasama ang natitirang 107 na mapipili. Kabanata 864. Ang huling tao. May mga Nirvana Scryer cultivators na lumahok sa paligsahan para sa Celestial title, ngunit kakaunti lamang. Karamihan sa kanila ay tinuturing na mga ninuno ng kanilang mga pamilya, kaya't sila ay limitado ng kanilang mga pamilya at kailangang mag-ingat sa lahat ng kanilang mga kilos at desisyon. Kung makikipaglaban ng mga taong ito sa isang paligsahan na puno ng mga kabataan, mag-iiwan sila ng masamang pangalan bilang mga nagnakaw ng karangalan mula sa mga kabataan. Bilang resulta, ito ay makakaapekto ng negatibo sa kanila. Matapos lahat, maraming tao ang nakapansin na ang 108 Celestial Title Competition na isinagawa ng Thunder Celestial Temple ay nakalaan para sa mga kabataan na puno ng intensyong makipaglaban. Bagamat hindi ito tahasang sinabi, nakikita ito ng iba mula sa iba't ibang mga palatandaan. Dahil dito, bihirang makakita ng Nirvana Scryer cultivators na lumahok. May ilang na naruroon sa Southern Domain at sila ay mga ninuno ng iba't ibang mga pamilya, kaya't wala silang dahilan para magkaroon ng alitan kay Wang Lin. Matapos lahat, ang pangalan na Shumo ay sobrang sikat at ang pangalan na Master Demon ay may amoy pa ng dugo. Si Shumo ay palaging tahimik, ngunit ngayon siya ay kumikilos ng mataas ang profile. Malinaw na nais niyang makuha ang unang pwesto, kaya't ipasa na lang ito sa kanya. Wala nang dahilan para makipagkompetensya pa at magsimula ng alitan. Mabilis na lumipas ang 7 araw. Sa mga araw na iyon, si Wang Lin ay nag-ensayo sa isang tahanan na inihanda ng isang pamilya ng mga cultivator sa Planet Earth Flame. Pinanatili niyang nasa pinakamataas na kondisyon siya upang maghanda para sa final sa All Heaven Star System. Sa 7 araw na iyon, si Shin Gongho ang unang dumating sa kanya. Hindi siya nagtanong tungkol sa paglinang ni Wang Lin, tinanong lang ang tungkol sa Dao at umalis na may mga natutunan. Yumuko siya kay Wang Lin at may respeto sa kanyang mga mata. Bagamat hindi kasing lakas ng dati, ang kasalukuyang Wang Lin ay nakuha na ang kanyang pagpapahalaga. Pagkatapos umalis ni Shin Gongho, may iba pang dumalaw. Hanggang sa ika-4 na araw na lang ito tumagal. Nais sanang magpatuloy ni Wang Lin sa tahimik na pagsasanay, ngunit may isang tao na istorbo, si Nangonghan. Ang layunin ni Nangonghan sa pag-istorbo kay Wang Lin ay upang matutunan ng spatial bending. Tuwing bibisita siya, palaging nagbibigay siya ng sakit ng ulo kay Wang Lin. Sa huli, si Wang Lin ay iniis na kay Nangonghan kaya't pinalaya niya si Shu Liguo. Sinabi ni Wang Lin kay Nangonghan na si Shu Liguo ay marunong din ng spatial bending. Hindi siya nag-alala kung paniwalaan ito ni Nangonghan, at naghanap siya ng tahimik na lugar upang mag-ensayo. Kawawa naman si Shu Liguo. Bagamat hindi naniwala si Nangonghan kay Wang Lin, nakita niyang kaaya-aya si Shu Liguo, kaya't inakit siya ni Nangonghan na mag-usap ng walang katapusan. Sa simula, hindi ininde ni Shu Liguo, ngunit habang tumatagal, hindi na niya kaya. Sa huli, naging labis na sakit ito. Hindi niya kayang labanan si Nangonghan at hindi siya maglakas loob magrebelde, kaya't hindi siya nakalabas. Kailangan na lang niyang sumang-ayon kay Nangonghan at tiisin ang pagpapahirap, umaasang mabilis na matatapos ang 7 araw at babalik na ang kanyang guro. Sa ika-7 araw, binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata at nawala. Ipinadala niya ang kanyang divine sense at natagpuan kung nasaan si Shu Liguo. Ngunit nang makita niya si Shu Liguo, napakunot ang noo ni Wang Lin. Ang katawan ni Shu Liguo ay naging malabo at bumagsak. Sa harap niya, patuloy pa rin si Nangonghan sa kanyang kwento. Sa isang sandali, nakita ni Shu Liguo si Wang Lin. Nabigla siya at mabilis na tumakbo patungo kay Wang Lin. Kung siya ay may luha, marahil ay umiiyak na siya ngayon. Guro, bumalik ka na. Hindi ko na muling gagawin yun. Guro, pakawalan mo na ako. Ang taong ito ay sobrang nakakatakot. Guro, huwag mo akong iwan. Hindi ko kayang iwan ka. Ang boses ni Shu Liguo ay puno ng kalungkutan. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Wang Lin si Shu Liguo sa ganitong kalungkutang kalagayan. Ipinagwagayway ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at ipinasok si Shu Liguo sa kanyang bag of holding. Pagkatapos, tumingin siya kay Nangonghan. Ang mukha ni Nangonghan ay masaya, ngunit may awkward na ekspresyon. Kinuskos niya ang kanyang kamay at tumanggo. Kapatid Shu, ang iyong treasure spirit ay magaling. Nang makita ko siya, alam kong magkasundo kami. Sa hinaharap, kailangan nating maglaan ng oras upang magkasama. Napakunot ang noo ni Wang Lin, pagkatapos ay lumingon at naglakad palayo, mabilis na nawala. Ang mukha ni Nangonghan ay puno ng pagsisisi. Mabilis siyang sumunod at naisip, ang galing ng treasure soul na yon. Sayang, hindi ko kayang talunin si Shumo.
Kung hindi, ninakaw ko na sana ito. Napili na ang natitirang 107 tao mula sa Southern Domain. Kumuha ng isang itim na bato ang Purple-Robed Old Man at piniga ito. Maraming piraso ng kristal na liwanag ang lumitaw at isang ilusoryo na formation ang umusbong. Malaki ang formation na ito. Higit sa 1,000 talampakan ang lawak. Pumasok muna ang Purple-Robed Old Man, sinundan ng 2 Green-Robed Messengers. Nawala sila sa loob ng formation. Ang natitirang 108 tao ay pumasok na rin sa formation. Kasama si Wang Lin dito, pati na si Shin Gonghu, Zhang Kunglai, at iba pa. Ang formation ay kumislap at nawala kasama ang 108 tao. Ang Thunder Celestial Temple ay isang napakamakapangyarihang entidad sa All Heaven Star System. Habang lumalawak ang impluensya ng mga henerasyon ng mga tao mula sa Thunder Celestial Temple, naging pinakamalakas silang puwersa sa All Heaven Star System. Ang lokasyon ng Thunder Celestial Temple ay isang misteryo. Walang nakakaalam kung saan ito matatagpuan. Kahit ang mga messengers ay dumadaan lamang sa pamamagitan ng isang espesyal na formation. Walang ibang paraan para bumalik. Sa mga sandaling yun, ang lugar sa loob ng 100,000 kilometro mula sa Thunder Celestial Temple ay limitado. Ang mga messengers at mga lingkod ng Thunder Celestial Temple ay nagsisiksikan sa lugar. Ang Celestial Title Competition ay isang napakahalagang usapin para sa Thunder Celestial Temple. Ipinagbabawal ang pakikipaglaban sa loob ng lugar na ito, at kapag may lumabag sa batas na iyon, agad kikilos ang Thunder Celestial Temple. Mayroong 4 na malalaking transfer array sa paligid ng Thunder Celestial Temple. Ang isa sa mga transfer array ay kumislap at may mga tao na lumabas mula sa hilagang transfer array. Sa ilalim ng gabay ng mga messengers mula sa Northern Domain, isa-isang lumabas ang mga kalahok. Tahimik ang mga cultivators na ito. Kakaunti ang mga tao na excited nang makarating dito. Nang lumitaw sila, puno sila ng intensyong makipaglaban. Sa mga sandaling iyon, ang Southern at Western transfer arrays ay kumislap din at isang malaking bilang ng mga tao ang sabay-sabay na lumabas. Kasama si Wang Lin sa kanila. Nang lumabas siya, tumingin siya sa paligid ngunit hindi kumilos ang ekspresyon niya. Ang Thunder Celestial Temple ay parang imperial palace ng isang mortal na kaharian. Napakamakabago at puno ng mga restriction. Nang maramdaman ni Wang Lin ang mga fluctuation ng mga restriction, napakunot ang kanyang noo. Sa kanyang pagkaintindi ng mga restriction, malinaw niyang naramdaman na ang mga restriction dito ay umabot sa isang nakakatakot na antas. Kahit siya, na may ganitong lakas, ay tiyak na mamamatay kung pilit niyang tatawiran ang mga restriction. Hindi lang ang Thunder Celestial Temple. Habang tumitingin si Wang Lin sa paligid, lalo pang napakunot ang kanyang noo. Bawat talbos ng damo, bawat halaman, pati na ang mga ulap ay naglalaman ng malakas na mga restriction. Hindi lang si Wang Lin ang nagmamasid sa paligid. Halos lahat ay ganoon din ang ginagawa. Ang formation sa silangang bahagi ay biglang kumislap at nakatawag pansin sa lahat. Ang formation sa silangang bahagi ay kumislap ng malakas at 3 tao ang lumabas. Sila ay mga messengers na ipinadala ng Thunder Celestial Temple. Lahat sila ay may malungkot na ekspresyon at mabilis na naglakad palabas mula sa transfer array. Isa sa kanila ay tumingin pabalik sa formation na may takot sa kanyang mga mata. Napakunot ang noo ni Wang Lin. Sa parehong oras, isang malakas na amoy ng dugo ang nagmula sa silangang transfer array. Kumislap ang transfer array at isang tao lang ang lumabas. Huwag na kayong maghintay, pinatay ko na ang natitirang 107 tao. Kabanata 865. Planet Donglin Shu Family. Ang tinig na ito ay puno ng nakakikilabot na lamig, at nang magsanib ito sa amoy ng dugo, nakaramdam ang lahat ng naruroon ng isang matinding presensya ng puot at galit. Ang mga mata ay mabilis na tumingin patungo sa silangang transfer array. Ang tao sa loob ng transfer array ay unti-unting naging malinaw, at natukoy ang pagkatao niya. Isang payat na figure ng isang tao na mukhang nasa 30 taong gulang. Suot siya ng puting kasuotan, ngunit wala siyang aura ng pagiging elegante. Sa halip, naglalabas siya ng isang nakakatakot na presensya. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng malamig na kayabangan at puno ng galit. Nagningning ang transfer array nang siya'y lumabas. Habang lumalabas siya, lalong lumakas ang amoy ng dugo at kumalat ito sa hangin. Mga basura. Ang tinig ng lalaki ay kalmado, ngunit nang magsalita siya, parang kulog na sumabog. Lahat ng mga cultivator na naruroon ay mga elite ng All Heaven Star System. Nang marinig nila ang sinabi niya, naging matindi ang galit ng kanilang mga mata patungo sa kanya. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay kalmado at iniwasan niya ang kanyang mga mata. Ang lalaking ito ay may parehong antas ng cultivation gaya niya, parehong nasa maagang yugto ng Nirvana Scryer. Gayunpaman, may kakaibang pakiramdam si Wang Lin tungkol sa lalaki. Matyaga siyang nagmasid at tinitiyak niyang hindi pa niya nakikita ang taong ito.
Habang iniisip niya ito, ang mga mata ng lalaking nakasuot ng puti ay kumislap at hinanap siya sa karamihan, hanggang sa magtagpo ang kanilang mga mata. Pagkakita niya kay Wang Lin, nilapitan ng lalaki ang kanyang mga labi at nagpakita ng isang nakakatakot na ngiti kay Wang Lin. Tahimik na tinitigan ni Wang Lin ang lalaki. Ang kanilang mga mata ay tila tumagos sa karamihan at nagkabanggaan. Bagamat hindi pisikal, ang kanilang mga mata ay puno ng kanilang mga divine sense. Ang banggaan ng kanilang mga mata ay isang labanan ng kanilang divine sense. Parang dalawang matalim na espada ang nagtagpo sa isang iglap. Agad nilang iniwas ang kanilang mga mata. Ang mga mata ng lalaking nakasuot ng puti ay kumislap at maingat na tinitigan si Wang Lin. Nang magtagpo ang kanilang divine sense, hindi niya nasuppress si Wang Lin, kundi naramdaman pa niyang parang susugurin ang kanyang divine sense. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay nanatiling pareho at iniwasan niya ang mga mata ng lalaki. Bagamat pareho ang antas ng cultivation nila, parehong sa maagang yugto ng Nirvana Scryer, may kakaibang lakas sa loob ng divine sense ng lalaking ito. Hindi marami ang nakapansin ng kanilang enkwentro. Tanging 4 na tao lamang ang nakaramdam. Isa sa kanila ay mula sa Northern Domain. Siya ay nasa kalagitnaan ng edad at may maputlang mukha. Ang pinakapansin-pansin sa kanya ay ang kanyang kanang kamay. Mayroon siyang 6 na daliri sa kanang kamay, isang daliri na nagmula sa kanyang hinlalaki. Ang ikalawang tao ay mula rin sa Northern Domain. Isa siyang batang lalaki na may sobrang malaking ulo na hindi pantay. Subalit may 3 dipa ng espasyo sa paligid niya na malinaw na walang gustong lumapit sa kanya. Ang batang ito ay nagpakita ng isang tanga ng ngiti. Nang tumingin siya kay Wang Lin, mas naging malaki ang ngiti niyang tanga. Ang ikatlong tao na nakapansin ay mula sa Western Domain. Nakaasul siyang kasuotan at maganda ang mukha. Nang binuksan niya ang kanyang mga mata, may gintong liwanag mula sa loob ng kanyang mga mata. Tinitigan niya si Wang Lin at tahimik na nag-isip. Ang huling tao ay walang iba kundi ang nasa tabi ni Wang Lin, si Nangang Han. Sa puntong ito, isang pulang kulay ang bumalot sa kalangitan at maraming ulap ang nagtipon. Ang mga ulap ay nagbuo ng isang matandang tao sa itaas. Siya ay may puting buhok at naglalabas ng aura ng isang celestial. Nang magpakita siya, kumulog ang kulog sa ilalim niya. Parang siya ay nakatayo sa mga kulog. Ako ang welcoming messenger ng Thunder Celestial Temple. Ikaw ba ang pumatay sa iba pang mga kalahok mula sa Eastern Domain? Nang magpakita ang matandang tao, nagsimulang kumalat ang isang malakas na aura. Mula sa pinagmula ng enerhiya na kanyang pinalabas, ipinapakita nitong siya ay nasa gitnang yugto ng Nirvana Scryer. Tinitigan niya ang lalaking nakasuot ng puti at ang kanyang tinig ay puno ng pagkamataas. Tama iyon. Kalmado ang ekspresyon ng lalaking nakasuot ng puti. Hindi matutukoy sa mukha ng matandang lalaki kung siya ay natutuwa o galit, kaya't sumigaw siya, "Anong pangalan mo at anong pamilya ka nagmula?" Planet Donglin's Shu Family. Ang taong ipinadala mula sa henerasyong ito upang sanayin, si Shu Ting. Habang nagsasalita ang lalaking nakasuot ng puti, tinitigan niya si Wang Lin ng isang malupit na ngiti. Pagkatapos niyang sabihin ito, lalo na nang banggitin ang Planet Donglin's Shu Family, parang isang kidlat ang sumabog sa mga cultivators. Ang ilang mga cultivators ay nagbago ang ekspresyon at huminga ng malalim. Ang iba ay kusang umatras at ang kanilang mga mata ay puno ng takot. Maaaring ang Ziyang family ang pinakamalakas na pamilya sa Planet Donglin, ngunit pagdating sa kasikatan, ang Shu family ang pinakakilala. Ang Shu family ay kumakatawan sa walang katapusang pagpatay. Sa bawat henerasyon, ang taong ipinadala mula sa Shu family upang maglakbay ay magdudulot ng isang pagpatay. Ang sinumang magtangka na mag-provoke sa kanila ay magdudulot ng pagpatay sa kanilang planeta. Ang kasikatan ng Shu family ay patuloy na tumaas sa mga pagdanak ng dugo. Hindi nakakapagtaka kung bakit naglakas loob ang taong ito na labanan ng higit sa 100 mga cultivation family. Ang taong ipinadala mula sa henerasyong ito mula sa Planet Donglin's Shu family, mukhang kung sino man ang makatagpo sa kanya sa kompetisyon, tiyak na mamamatay sila. Kalilimutan ko na lang, ang Planet Donglin's Shu family ay laging walang awa. Kung magmukhang masama, magpapatalo na lang ako. Nagbulungan ang mga tao. Masyado nang kilala ang Shu family at ang mga paraan nila sa pagpatay ay nagpapalamig sa puso ng lahat. Nagmumukhang nag-aalala ang matandang tao mula sa Thunder Celestial Temple at nagsalita, ang laban para sa 108 celestial titles ay magsisimula sa tanghali 3 araw mula ngayon. Mamaya, may mga tao mula sa Thunder Celestial Temple na magbibigay ng mga token at mag-aayos ng mga lugar na maaari ninyong pagstayan. Pagkatapos niyang magsalita, huminto ang matandang tao sandali. Kumislap ang kanyang mga mata at tinitigan ang lahat ng cultivators. Si Shu mo ba ay isa sa inyo? Tanong niya. Pagkatapos niyang sabihin iyon, maliban sa mga cultivators mula sa Southern Domain, ang mga cultivators mula sa West at North ay naging seryoso. Ang pangalan na, Shu mo, ay kasing sikat ng Shu family ng Planet Donglin.
Sa katunayan, marami sa kanila ang nag-aakalang si Shumo ay mula sa Shu family ng planet Donglin. Nag-isip sandali si Wang Lin bago siya tumingala at kalmadong nagsabi, "Ako si Shumo." Sa isang iglap, maliban sa mga cultivators mula sa Southern Domain, na may komplikadong ekspresyon, ang mga mata ng mga cultivators mula sa Western at Northern Domains ay agad na tumingin kay Wang Lin. "Master Demon Shumo. Hindi ko akalain na talagang lalahok siya dito." "Shumo, Shu Ting, hindi kaya may kaugnayan ang dalawa." Hindi lang nabuhay si Shumo nang pinhunt siya ng Yao family, nakarating pa siya dito. Hindi siya basta-basta. Kaya pala siya si Shumo. Ang mga mata ng cultivator na may 6 na daliri ay naging malamig at maingat na tinitigan si Wang Lin. Pati ang tanga ng ngiti ng batang may malaking ulo ay nawala at napalitan ng seryosong titig kay Wang Lin. Gayun din, ang napakagandang batang lalaki sa asol na kasuotan. Nang marinig ang pangalang, Shumo, parang isang matalim na espada ang tumutok sa kanya. Shumo. Ang taong hindi makalimutan ng pinsan kong si Zifeng. Ang mga mata ng batang lalaki sa asol ay nagningning ng puot. "Sumama ka sa akin, pinatawag ka ng Lord ng Temple." Ang welcoming messenger ay tinitigan si Wang Lin at nagpakita ng bihirang ngiti. Ang kanyang katawan ay kumislap at siya ay lumipad palayo. Nag-isip sandali si Wang Lin. Hindi siya tumingin sa mga mata ng mga cultivator sa paligid at lumipad siya patungo sa unahan. Ang matandang lalaki mula sa Thunder Celestial Temple ay hindi lumilipad ng mabilis. Habang siya'y umaabante, ang mga ulap sa harap nila ay humiwalay. Maayos na sinundan siya ni Wang Lin at hindi siya nagtanong ng kahit isang bagay habang naglalakbay. Ang mga mata ng matandang lalaki ay nagpakita ng kaunting paghanga at ngumiti siya. Malaki ang Thunder Celestial Temple. Ang lugar na iyon ay tanging panlabas na hall lamang. Dadalhin kita sa panloob na hall ng Thunder Celestial Temple. Tumango si Wang Lin at tumingin sa malayo. Habang dumadaan ang mga ulap sa paligid niya, mga marangyang palasyo ang lumitaw sa harapan ni Wang Lin. Napakaraming palasyo, ngunit hindi magkalapit at nagkalat. Gayunpaman, kung titingnan lamang ng isa gamit ang mata, imposibleng makita kung saan nagtatapos ang mga palasyo. Ang mga imperial na palasyo ng mga mortal ay hindi may kukumpara dito. Ang siksik na espiritual na enerhiya mula sa langit ay pumuno sa lugar na parabang nasa celestial realm sila. Napansin ni Wang Lin na ang mga palasyong ito ay hindi ordinaryo. Sa katunayan, ang siksik na espiritual na enerhiya ay nagmumula sa mga palasyong iyon. Ang Thunder Celestial Temple ay may kabuuang 1,372 pangunahing hall. Ang bawat isa sa mga hall na ito ay personal na kinuha mula sa Thunder Celestial Realm ng Lord ng Temple. Ang mga salita ng matandang lalaki ay puno ng pagmamalaki. Tumango si Wang Lin at nagpuri, ang Thunder Celestial Temple ay talagang ang pinakamakapangyarihang templo sa All Heaven Star System. Ang ganitong uri ng papuri ay walang masama, at matagal nang nauunawaan ni Wang Lin ang mga formalidad pagkatapos ng libu-libong taon ng kanyang pagsasanay. Ngumiti ang matandang lalaki at sinabi, ang mga tagumpay ni Fellow Shu sa hinaharap ay tiyak na hindi kakaunti. Tiyak ay magkakaroon ng lugar dito para sa Fellow Cultivator. Ngumiti si Wang Lin at nakipag-usap sa matandang lalaki. Tumingin siya sa unahan at nakita na ang karamihan sa Thunder Celestial Temple ay napapalibutan ng manipis na ulap. Halos bawat lugar sa Thunder Celestial Temple ay puno ng mga limitasyon. Nakita pa ni Wang Lin ang maraming limitasyon sa daang tinatahak nila. Kung hindi dahil sa sinusundan niya ang matandang lalaki, sapat na ang mga limitasyong ito upang pigilan siya. Habang patuloy silang naglalakbay, sa wakas ay nakarating sila sa sentro ng Thunder Celestial Temple. Mayroong isang malaking plaza dito na tinahak ng mga asul na bato, at ang kulog ay gumagalaw sa buong plaza. Ang plaza ay napakalaki, hindi bababa sa 10,000 talampakan ng lapad, at tila ito ay nabuo mula sa isang pagtagas ng kulog. Nang maglapit sila, ang kulog ay naging isang malaking bibig at sinubukang lamunin sila. Tumawa ang matandang lalaki habang tinapik ang kanyang bag ng pag-iingat at isang malaking bilang ng pulang prutas ang lumitaw sa kanyang kamay. Inihagis niya ang mga prutas sa bibig na nagtatangkang lamunin sila. Isang mababang ungol ang nagmula sa kulog sa plaza. Ang mga prutas ay nawawala isa-isa at naging likido na sinimaw ng kulog. Tinahimik nito ang kulog at hindi na sila inistorbo. Celestial Ascension Fruits. Tumingin si Wang Lin sa mga prutas. Alam ba ni fellow cultivator Shu ito? Hehe, ang nakasil dito ay ang clone ng Thunder Spirit na nagbabantay sa Thunder Celestial Realm. Ang sinumang nais pumasok sa Thunder Celestial Realm ay kailangang pakainin ito ng maraming Celestial Ascension Fruits. Kung hindi, hindi papayagan ng halimaw na ito ang sinuman na pumasok sa Thunder Celestial Realm. Ang huling henerasyong Temple Lord ay gumamit ng isang makapangyarihang spell at gumugol ng hindi mabilang na taon upang hiwalayin ang isang bahagi ng halimaw na kulog upang maging Guardian Beast ng Thunder Celestial Temple. Kabanata 866. Shi Zifeng.
Maingat na tinignan ni Wang Lin ang Thunder Lake Square at binawi ang kanyang tingin. Sa gabay ng matandang lalaki, dumiretso sila patungo sa silangang bahagi ng Thunder Celestial Temple. Mula sa malayo, nakita ni Wang Lin ang isang palasyo na mas malaki kaysa sa iba. Parang isang higanteng hayop na nakahiga doon, at isang brazier ang nagmula dito bago pa man siya makalapit. Ilang kilometro ang layo mula sa hall, tumigil ang matandang lalaki at ngumiti. Fellow Cultivator Shu, ang Lord ng Temple ay ikaw lamang ang tinawag, kaya hindi kita maaaring samahan. Ayos lang kung ikaw na lang ang pumasok. Nakatutok ang tingin ni Wang Lin sa malaking hall na ilang kilometro ang layo. Lumingon siya sa matandang lalaki at nagsabi, "Senyor, salamat sa paggabay. Hindi ako isang senyor. Dahil ang fellow cultivator Shu ay tinawag ng Lord ng Temple, tiyak na hindi ka lamang isang maliit na isda sa pond. Kapag dumating ang panahon, magpakilala tayo ng mas mabuti." Tumango ang matandang lalaki bago siya nagpaalam at umalis. Maingat na ipinakalat ni Wang Lin ang kanyang divine sense at lumipad patuloy. Dahan-dahan niyang nilapitan ang pangunahing hall, at nang siya'y malapit na, nakita niyang may isang tao na nakatayo sa labas. Kahit ang likod ng tao ay nakaharap kay Wang Lin, ang tao ay parang isang matayog na bundok. Master Flamespark. Hindi nagulat si Wang Lin. Nang siya'y lumapit, lumapag siya at nagbigay galang. Pagbati Senior Master Thunderflame. Ang tawag ko ba sa iyo ay Master Demon Shumo o Wang Lin mula sa Alliance Star System? Tumalikod si Master Flamespark at mahinahong tinitigan si Wang Lin. Nang makita ang kanyang mga mata, medyo nagulat siya. Nirvana Scryer. Mabuti, napakabuti. Tahimik ang ekspresyon ni Wang Lin. Hindi siya nagpanik nang mabanggit ang kanyang pagkakakilanlan at kalmado niyang sinabi, "Maari mong tawagin akong Shumo o Wang Lin. Naniniwala akong hindi ako tinawag dito ng senior para tanungin ang aking tunay na pangalan." Tumingin si Master Flamespark kay Wang Lin at nagbigay ng isang ngiti. May bakas ng paghanga nang siya'y ngumiti. "Mabuti, karapat-dapat ka sa isang taong nakatadhana sa akin. Hindi ko alintana kung ikaw ay Wang Lin o Shumo. Nais kong itanong kung nais mo bang makilahok sa laban sa Alliance Star System." Tahimik na nag-isip si Wang Lin ng ilang sandali at dahan daw ang sinabi, "Ang lakas ko'y kakaunti. Kahit makilahok ako, wala itong magiging malaking epekto." Isang Nirvana Scryer na cultivator at nagsasabi ng kanyang lakas ay kakaunti. Tumawa si Master Flamespark, ngunit may pailan lang na kalungkutan sa kanyang mata. Tahimik na nag-isip si Wang Lin at tumango. "Dahil pinahahalagahan mo ako ng ganito, Senior Master Flamespark, makikilahok na ako sa digmaan." Matagal nang napagdesisyonan ni Wang Lin ito sa kanyang puso. Mula nang dumating siya para makilahok sa 108 Celestial Title Competition, sa pilitin siyang masasangkot sa laban sa Alliance Star System. "Mabuti. Ingatan mong mabuti ang token na ibinigay ko sa iyo. Maaaring magamit ito sa hinaharap. Maaari rin itong ituring na isang kapalaran na ipinangako ko sa iyo." Itinaas ni Master Flamespark ang kanyang manggas at isang hangin ang dumaan sa harapan ni Wang Lin. Nagliwanag at lumitaw ang isang transfer array. Lumipat gamit ang transfer array na ito. Sa 3 araw, personal kong pupuntahan ang kompetisyon kasama ang ilang kaibigan. Ang iyong senior apprentice brother, si Qing Shui, ay makikilahok din. Pagkatapos nito, tumalikod si Master Flamespark at pumasok sa hall. Tiningnan ni Wang Lin si Master Flamespark at kalmadong nagsabi, "Senior Master Flamespark, maaari bang ibalik ang Thunder Beast ng Junior? Kapag nabuksan na ang daan, ibabalik ko ito sa iyo." Nawala si Master Flamespark sa hall. Tahimik na nag-isip si Wang Lin ng ilang sandali bago siya naglakad at pumasok sa transfer array. Nang muling magpakita, siya ay nasa panlabas na hall sa tabi ng 4 na transfer arrays. Wala ng tao. Malinaw na ang lahat ay dinala na sa kanilang mga lugar. Bilang pagsulpot ni Wang Lin, agad siyang lumingon. Isang babae ang nakatayo sa likod niya. Siya'y napakaganda, para bang yari sa jade, at nakasuot ng asul na damit na may disenyo ng mga alon ng tubig. "Ikaw ba si Senior Shumo?" Malinaw at kaaya-aya ang tinig ng babae. Tumango si Wang Lin. Junior po si Chen Shan at inutusan ng Lord Messenger na maghintay para kay Senior. "Ito po ang token ninyo para sa celestial competition na ito. Tungkol sa inyong tirahan, ang impormasyon ay nasa loob." Ang ekspresyon ni Chen Shan ay magalang habang inilabas niya ang isang token na kasing laki ng kanyang kamao at iniabot kay Wang Lin. Pagkatapos ay nagatubili siya at namula, at mahinahong sinabi, "Kung kinakailangan po ni Senior ng cultivation furnace habang nag-uukit ng kasanayan, maaari po kayong tumawag sa akin gamit ang token. Ang Thunder Celestial Temple ay handang magbigay ng lahat ng tulong na kailangan ng mga kalahok sa kompetisyon." Matapos niyang magsalita, lalo pang namula ang kanyang mukha at yumuko siya at naglakad palayo. Napakaganda ng kanyang hitsura, at habang siya ay naglalakad, bahagyang lumantad ang alindog ng kanyang katawan sa ilalim ng damit. Hawak ni Wang Lin ang token at tiningnan ito gamit ang kanyang divine sense.
Ang bagay na ito ay parang isang piraso ng jade. Mayroon itong simpleng mapa ng Thunder Celestial Temple at isang hindi aktibong transfer array. Matapos makita ang kanyang tirahan, dumiretso siya doon. Lumipas ang 3 araw na parang isang saglit. Sa loob ng 3 araw, nagsanay si Wang Lin habang nakapikit ang mga mata upang mapanatili ang kanyang pinakamataas na kondisyon. Ang buong Thunder Celestial Temple ay naging masigla nang malapit ng magtanghali ng 3 araw. Ang mga transfer array ay kumikislap ng walang tigil habang ang mga pangkat ng cultivators ay dumarating. Marami ang mga manunood para sa Celestial Title Competition na ito. Unang dumating ang mga cultivators mula sa mga pamilya ng pagsasanay mula sa mga pangunahing planeta ng bawat domain. Mayroon lamang silang karapatang manood mula sa labas. Sunod ay ang mga pamilya ng pagsasanay na nasa itaas ng mga pamilya sa mga pangunahing planeta ngunit nasa ibaba ng mga pamilya tulad ng Yao family. Kasama dito ang Xiangong family at ang Zun family. Pagkatapos nila ay ang 4 na malalaking pamilya na may pamana mula sa Celestial Realm. Huling dumating ang mga miyembro ng pamilya mula sa 2 sinaunang pamilya ng pagsasanay na nag-host ng kompetisyon kasama ang Thunder Celestial Temple. Bagamat hindi gaanong marami ang mga cultivators na nanunood ng kompetisyon, mayroon pa ring mga 10,000. Naglaan ang Thunder Celestial Temple ng maraming floating platforms, kaya may mga upuan ng mga cultivators. Ang lugar ng labanan para sa Celestial Title ay itinakda sa 10,000 feet wide Thunder Lake Square. Sa labas ng square, may higit sa 10 puting mga haligi na naglalabas ng mga alon ng Celestial Spiritual Energy. Nakasalampak si Master Flamespark sa isang praying mat sa ibabaw ng isa sa mga puting haligi. Katabi niya ay nakaupo si Celestial Lord Qingshui. Nakapikit ang mga mata, na parang wala siyang interes sa nangyayari. Habang mas damadami ang mga cultivators na dumating upang manood, lumabas ang ninuno ng Ziyang family. Nagbigay siya ng galang kay Master Flamespark at umupo sa praying mat sa tabi ni Master Flamespark. Habang sila ay nag-uusap, lumabas ang isang lalaking nakasuot ng itim na may pangalang Gongsun at umupo. Di nagtagal, dumating ang Yao family at ang iba pang 3 pamilya na may pamana mula sa Celestial Realm. Ang tao mula sa Yao family ay si Blood God. Dumating siya kasama ang mga matandang halimaw mula sa iba pang 3 pamilya at umupo sa praying mat. Hindi man lang nila tiningnan si Qingshui. Nang dumating ang Xiangong family at ang Zun family, umupo ang ninuno ng Xiangong family at si Lianzi sa mga praying mat. Pagkatapos ng ilang sandali, dumating ang iba't ibang ninuno mula sa iba't ibang pamilya ng pagsasanay at naupo. Pagdating ng tanghali, kumislap ang mga mata ni Master Flamespark. Tahimik niyang sinabi, All Heaven Star System 108 Celestial Title Battle, magsimula. Ang kanyang tinig ay naging mga kulog na umalingaw sa buong Thunder Celestial Temple. Nagsulputan ng mga transfer arrays sa kalangitan. Lahat sila ay magkakapareho ang sukat, at isa-isa, ang mga cultivators ay lumabas mula sa loob nila. Kasama si Wang Lin. Inangat ni Blood God ang kanyang ulo at tiningnan si Wang Lin ng may kakaibang tingin. Humihikbi siya at iniiwas ang tingin. Ang kanyang ekspresyon ay madilim. Bukod kay Blood God, may isa pang tingin mula sa mga tao sa labas na tumutok kay Wang Lin. Kinagat ni Shi Zifeng ang ibaba ng kanyang labi at tahimik na tiningnan si Wang Lin sa kalangitan. Pumutok siya ng buntong hininga at nagkaroon ng kaunting kalituhan sa kanyang mga mata. Simula nang bumalik siya mula sa Thunder Celestial Realm, nanatili sa puso ni Shi Zifeng ang imahe ni Wang Lin. Hindi niya ito matanggal, at nang marinig niyang ang Yao family ay hinahabol siya, natakot ang kanyang puso ngunit wala siyang magawa. Araw-araw, wala siyang gana mag-aral, ngunit nang marinig na nakatakas si Wang Lin, labis ang saya niya. Gayunpaman, may kalakip na matinding hinagpi sa kasayahan na iyon. Siguro, nakalimutan na niya ang aking pangalan. Napakaganda ni Shi Zifeng at naiintindihan niya ito ng mabuti. Maraming mga elites mula sa iba't ibang pamilya ng pagsasanay ang nagpahayag ng kanilang pagmamahal sa kanya. Maging ang kanyang kakaibang pinsan sa pamilya, si Shi Zimo, ay nagpakita ng paghanga. Ngunit siya ay labis na walang malasakit sa lahat ng ito at hindi kailanman isinasaalang-alang ang peer cultivation. Ang kanyang pangarap ay maging tulad ng kanyang ninuno, maging isang babaeng cultivator na may kasanayan na makakalusot sa langit. Ngunit lahat ng ito ay nagbago nang makilala niya si Wang Lin. Maging siya ay nalilito. Ngunit ang pagkabigla na naramdaman ng kanyang puso nang magdala si Wang Lin ng daan-daang cultivators papasok sa transfer array ng Thunder Celestial Temple ay hindi niya malilimutan. Noong una, inisip ni Shi Zifeng na ang oras ang magpapaubaya sa kanya ng lahat ng bagay. Ngunit nang makita niyang muli si Wang Lin, kinagat niya ang kanyang ibabang labi hanggang sa magdugo at hindi niya namalayan. Tiningnan niya ang anyo ng isang tao na nais niyang maging pamilyar ngunit hindi niya pa rin lubos na kilala. Hindi kalayuan kay Shi Zifeng, umupo ang isang matandang babae. Malinaw na hindi siya karapat-dapat na umupo sa mga praying mat, ngunit siya ay ninuno ng pamilya Shi. Nagkunot ang noo niya habang tinitingnan si Shi Zifeng at napabuntong hininga.
Masamang kapalaran na relasyon. Si Wang Lin ay nasa hangin at kalmado habang tinitingnan ng mga cultivators mula sa All Heaven Star System. Lalo na, tinitingnan niya ang mga tao sa mga praying mat. Bawat isa sa kanila ay may antas ng cultivation na hindi bababa sa Blood Ancestor, at marami sa kanila ang malayo pang lumampas sa Blood Ancestor. Nang lumitaw ang lahat ng 325 transfer arrays, ipinakita ang lahat ng kalahok. Kalma si Master Flamespark habang mabagal na nagsalita, ang kompetisyon na ito ay nahahati sa 3 pagsubok, 6 na landas, at 1 linya patungo sa langit. Ang 3 pagsubok ng langit, lupa, at tao ay susubok sa cultivation ng isa. Ang misteryosong void na 6 na landas ay ang siklo ng Dao. Ang 3 pagsubok at 6 na landas ay pipili ng 108 celestial titles. Pagkatapos ay papasok sila sa buhay at kamatayan na laban sa 1 linya patungo sa langit. Ang 36 na may pinakamaraming kills ay bibigyan ng Heavenly Celestial Titles. Iiwan din ang kanilang mga pangalan sa Celestial Bustuum Stone. Pagkatapos niyang magsalita, nagdulot ito ng malalaking alon sa paligid. Pati na ang mga tao sa mga praying mat ay nagulat. Ang kanilang mga mata ay nakatutok kay Master Flamespark. Pati ang ninuno ng Ziyang family at ang lalaking nakasuot ng itim na tinatawag na Gungun ay nagulat, at tiningnan nila si Master Flamespark. Pati si Celestial Lord Qing Shui ay napalaking mata. Ang mga mata niya ay labis na malamig habang sinabi niya, ito ba ang Celestial Bustuum Stone na iniwan ng mga sinaunang Celestials? Kabanata 867. Hindi kwalipikado, bahagi 1. Ang boses ni Master Flamespark ay kalmado nang mabanggit niya, ito nga ang batong iyon. Ang mga mata ng matandang lalaki ay kumupas ng kaunti at sinabi, ayon sa mga balita, ang batong ito ay isang relikya mula sa sinaunang Celestial Realm. Kung ang isa ay makakapag-iwan ng kanilang pangalan dito, ang kanilang kaluluwa ay direktang makakapunta sa sinaunang Celestial Realm na sinasabing nawala na. Hindi ko inaasahan na ang Celestial Bustuum Stone ay narito sa Thunder Celestial Temple. Binuksan at isinara ng kalalakihang nasa gitnang edad na si Gongsun ang kanyang mga mata. Bawat beses na binuksan niya ang kanyang mata, ang liwanag ay sumok mula rito, at sinabi niya ng kalmado, bagaman ang sinaunang Celestial Realm ay nawala na, may mga usap-usapan na nagsasabing makalipas ang maraming taon, muling bubuksan ang sinaunang Celestial Realm. Kapag nangyari iyon, tanging ang mga tao na ang pangalan ay naiwan sa Celestial Bustuum Stone ang papayagang makapasok. Bagaman isa lamang itong rumor, ito ang tanging pahiwatig na naiwan. Tahimik ang paligid. Maliban sa ilang piling tao, halos wala sa kanila ang nakakaalam kung ano ang Celestial Bustuum Stone. Ngunit matapos marinig ang sinabi ng matandang lalaki na si Ziyang, agad nilang naunawaan ang kahalagahan ng batong ito. Gayunpaman, marami sa mga cultivator ang hindi alam kung ano ang sinaunang Celestial Realm. Lahat sila ay tiningnan ng mga ninuno ng kanilang pamilya. Si Master Flamespark ay nagsalita ng kalmado, ang Celestial Bustuum Stone ay nabasag sa maraming piraso nang bumagsak ang Thunder Celestial Realm. Hindi ito nakuha ng aking Thunder Celestial Temple, kaya't huwag nang pag-isipan pa ang bagay na ito. Nang mahuli ng senior na iyon ang Mundist, nakita niya ako at ibinigay sa akin ang isang piraso ng batong kasing laki ng aking kamao. Pagkatapos niyang magsalita, ang lahat ng mga matandang nilalang sa mga praying mat ay naging tahimik at hindi na nagtanong patungkol sa bagay na ito. Ang 3 pagsubok ng langit, lupa, at tao. Ang unang pagsubok ay tao. Kung makakayanan mong tumagal ng 10 hininga, makakapasa ka. Russell, pumasok ka sa Thunder Lake. Ang boses ni Master Thunderspark ay kumalat sa buong lugar at isang sinag ng berdeng liwanag ang dahan-daang lumapit. Ang berdeng liwanag ay naging isang lalaking nakasuot ng berdeng kasuotan bago ang lahat. Itinaas ng taong ito ang kanyang mga kamay at nagsabi, ayon sa utos ng Panginoon ng Temple. Habang nagsasalita, bumaba siya patungo sa plaza. Tumayo siya sa tuktok ng plaza na may mga kamay sa likod. May bakas ng kayabangan sa kanyang kalmadong ekspresyon. Ang kanyang presensya ay agad na nakatawag pansin sa mga cultivator sa paligid. Siyempre, may mga tao na nakakaalam ng pagkakakilanlan ni Russell, at nagsimula ang mga usapan. Si Russell ng Thunder Celestial Temple. Ayon sa rumor, naabot niya ang kalagitnaan ng Nirvana Scryer 300 taon na ang nakalipas at nagkaroon siya ng closed-door cultivation ng 300 taon at hindi na lumabas. Hindi ko inaasahan na siya ang magiging gatekeeper para sa pagsubok ng tao. Hindi basta-basta si Russell, lalo na ang pagbabago sa kanyang divine sense. Ayon sa rumor, may ilang sikat na matandang nilalang na pumupuri sa kanya. Ang mga usapan ay patuloy na umuugong sa buong lugar. Inangat ni Russell ang kanyang ulo at tumingin sa daan-daang mga kabataan. Kalma siyang nagsabi, sa aking mata, wala sa inyo ang karapat-dapat na maging isa sa 108 Celestials, dahil ang pagpatay sa inyo ay kasing dali lang ng pagpisa ng mga langgam. Ngayon ay magtuturo ako sa isa sa inyo. Ang sino man na ituturo ko, bababa siya.
Matapos magsalita si Russell, ang karamihan ng mga cultivator na lumabas mula sa mga transfer arrays ay tiningnan siya ng may pagkabigla. Lalo na si Shooting. Ang mga mata niya ay kumislap ng pula, ngunit hindi siya nagsalita. Hindi nag-aksaya ng oras si Russell at casual niyang itinuro ang isang cultivator mula sa Northern Domain. Pagkatapos ituro ang cultivator, nag-hesitate ito ng ilang sandali, ngunit ang pag-aalangan na iyon ang nagbigay dahilan kay Russell upang magbuga ng malamig na hininga at itinutok ang kanang kamay. Isang malaking kamay ang lumitaw at mabilis na dumaan, kaya't kahit ang mga cultivator sa paligid ay ramdam ang hangin na dulot nito. Ang malaking kamay ay kumilos ng kasing bilis ng kidlat at nahawakan ng cultivator sa isang iglap. Walang awa itong hinayla pababa at itinapon ng cultivator sa gilid. Agad na kumupas ang ekspresyon ng cultivator. Nasa illusory stage lang siya, at nang hawakan siya ng malaking kamay, parang ang lamig ay pumasok sa kanyang katawan at pinatigas ang kanyang origin energy. Nang siya ay bumagsak, agad siyang umupo sa lotus position. Ipinakita ni Russell ang kanyang pagka-impatient. Hindi niya isinasaalang-alang na ang tinatawag na Celestial Title Competition ay karapat-dapat sa kanyang oras. Kung hindi lang dahil tinanong siya ng Panginoon ng Temple ng personal, na ibig sabihin ay hindi siya maaaring tumanggi, hindi siya pupunta bilang hukom para sa unang pagsubok. Bukod pa rito, may isa pang dahilan kung bakit siya naging hukom sa pagsubok na ito. Matapos hilahin pababa ang cultivator, mas naging matindi ang pagkairite sa mata ni Russell. Ipinagkalat niya ang kanyang divine sense at ang buong mundo ay nagbago ng kulay. Ang divine sense ni Russell ay sobrang kakaiba at kayang magbago ng anyo. Nang lumabas ito, agad na lumitaw ang isang gintong higanti at ang malakas na ugong ng tunog ay kumalampag sa buong kalawakan. Matapos lumitaw ang higanti, agad itong tumakbo patungo sa cultivator na nakaupo doon. Napakabilis nito at umabot sa cultivator sa 3 hakbang lang. Itinaas ng gintong higanti ang kamao nito at inihampas ito sa cultivator na nakaupo. Habang papunta pa lang ang suntok, namutla ang mukha ng cultivator at puno ng takot ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga damit at buhok ay tinangay ng hangin na dulot ng suntok. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap tulad ng isang sulo habang pinagmamasdan ang pangyayaring ito. Nang tumama ang kamao ng gintong higanti, ang katawan ng cultivator ay nanginginig at umubo ito ng dugo. Nagkaroon ng kalituhan ng matamaan ang kanyang origin soul. Takot na takot, mabilis na umatras ang origin soul ng cultivator. Habang humihinga ng malamig na hilanghing si Russell, bawiin ng gintong higanti ang kamao nito, umatras ng ilang hakbang at tumayo sa tabi ni Russell. Basura, sa iyong cultivation at lakas ng isip, hindi ka karapat-dapat sumali sa kompetisyon para sa Celestial Title. Hindi ka karapat-dapat. Mas tumaas ang pagkairite sa mata ni Russell. Pakiramdam niya, sayang lang ang oras sa pag-check sa taong ito. Ang origin soul ng cultivator ay bumalik sa kanyang katawan. Tumingin siya kay Russell ng may maputlang mukha at binuksan ang bibig niya na para bang gusto niyang magsalita. Subalit, sa huli ay hindi siya nagsalita at yumuko. Malungkot niyang bumalik sa transfer array at sa isang iglap, nawala siya. Isa na ngayon ang nabawas mula sa orihinal na 325. Nagkunot ang noo ni Russell habang tinitingnan ng mga cultivator sa kalangitan at saka tinuro ang isa. Ang cultivator na tinuro niya ay pinagdikit ang mga ngipin at mabilis na bumaba. Pagdating sa plaza, pinagtunguhanan ng cultivator ang kanyang mga kamay kay Russell at magalang na nagsabi, "Senyor, pakitulungan po." Ang ekspresyon ni Russell ay naging kaunti lang ang pag-aalab, ngunit hindi nagsalita. Pagkatapos ay naglakad ang gintong higanti at ginamit ang parehong spell na ginamit nito kanina. Pinagdikit ng cultivator ang mga ngipin habang bumuo ng isang seal gamit ang kamay at isang puting liwanag ang bumalot sa kanyang katawan upang harangan ang gintong higanti. Subalit, agad na bumagsak ang puting liwanag sa harap ng gintong kamao. Ang cultivator ay itinutulak pabalik, pagkatapos ay kinagat ang dulo ng kanyang dila at dumura ng dugo upang harangan ang kamao. Nang tumama ang kamao ng gintong higanti sa mist ng dugo, isang malakas na ugong ang narinig. Agad na bumagsak ang mist ng dugo at namutla ang mukha ng cultivator. Ang kanyang origin soul ay mahigit kalahati nang lumabas mula sa kanyang katawan, ngunit nang magsalita siya ng hapis, may narinig na tunog ng pagputok mula sa kanyang katawan at ibinalik niya ang kanyang origin soul. Ngunit, ito ay lampas na sa kanyang kakayahan. Kahit na bumalik ang origin soul sa kanyang katawan, siya ay nanghina. Dahil nakaligtas ka sa loob ng 10 hininga, nakapasa ka, ngunit kahit na isang basura na tulad mo ay nakapasa, aalisin ka sa susunod na pagsubok. Pinagpag ni Russell ang kanyang mga manggas at ang katawan ng cultivator ay itinapon sa ere. Ang mukha ng tao ay mapatla habang yumuyuko kay Russell. Pagkatapos, bumalik siya sa kanyang transfer array at naupo upang mag-ensayo. Hindi nagtagal, isa-isang tinuro ni Russell ang mga cultivator. Kung mabilis silang kumilos, okay lang. Kung hindi, sila'y hahatakin pababa ni Russell tulad ng unang tao at magdurusa ng mga sugat bago pa magsimula ang pagsubok.
Habang ang mga cultivator ay dumarating isa-isa, ang salitang, basura, ay patuloy na iniiwasan. Pati ang mga nakapasa ay hindi makaligtas sa tawag na basura ni Russell. Habang lumilipas ang oras, ang impatience ni Russell ay tumaas hanggang sa isang punto na ang gintong higanti ay maghahampas na kahit hindi pa lumalapag ang kalahok. Mabilis na lumipas ang oras. Higit kalahati ng mga cultivator ay nasubok na at mga 40% sa kanila ang nakapasa. Ang lalaking may 6 na daliri, ang batang may malaking ulo, at si Nanggang Shan, na may mataas na cultivation, ay lahat nakapasa. Tanging sa kanilang pagsusuri ay bumait ng kaunti ang ekspresyon ni Russell at hindi na tinawag na basura. Ikaw, bumaba ka. Tinuro ni Russell ang isang tao sa kalangitan. Ang taong ito ay si Shooting mula sa planetang Donglin. Ang mga mata nito ay kumislap ng pula at nagpakita ng isang ngiti na puno ng pangit. Ang mga mata ni Russell ay malamig habang ang kanyang kanang kamay ay umabot at ang malaking kamay ay lumitaw. Agad itong tumakbo patungo kay Shooting. Habang papalapit ang kamay, gumawa si Shooting ng seal gamit ang mga kamay. Ang itim na gas ay bumalot sa kanya at bumuo ng isang nilalang na parang demonyo. Ang nilalang na parang demonyo ay umungol at nagtaglay sa malaking kamay. Si Shooting ay nagngisi habang tumatakbo palabas. Hindi siya papasok sa plaza upang subukan lang, at habang tumatakbo, pinaghati ang kanyang mga kamay at naghiwalay ito. Ang itim na gas ay lumabas mula sa kanyang mga kamay at bumuo ng isang itim na sibat. Ang isang malamig na kislap ay dumaan sa mga mata ni Russell at pagkatapos ay tumakbo ang gintong higanti patungo kay Shooting. Umikot si Shooting at iniwasan ang pagpunta kay Russell. Sa halip, dumating siya sa tabi ng gintong higanti sa isang hakbang at tinusok ang sibat. Pinatamaan ng gintong higanti ang kamao nito. Ngunit, nang malapit na ang itim na sibat sa kamao, bigla itong umikot. Ang dating ulo ng sibat ay mabilis na naging isang kakaibang itim na ahas na may mahahabang katawan. Nang ito'y binuksan ang bibig nito, naging kasing haba ito ng 12 ng talampakan. Ang eksenang ito ay labis na kakaiba at ikinabahala ang mga cultivator sa paligid. Bukas ang bibig ng ahas at direktang nilamon ng gintong higanti. Nang makita ito ni Wang Lin, nagkurap ang kanyang mga mata. Ang celestial spell ng pamilya Shu, Snake Devour. Ang matandang lalaki na si Xiang ay tumanggo at ang kanyang mga mata ay punong-puno ng paghanga. Huwag kalimutan, si Shooting marahil ang pinakamalakas sa lahat ng kalahok. Tumanggo at tumawa ang isang matandang lalaki. Hindi lang sila, kundi pati na ang mga cultivator sa paligid ay nakarinig ng spell na ito mula sa kanilang mga ninuno. Isa sa 4 na malalaking spell ng pamilya Shu mula sa planetang Donglin, Snake Devour. Isang napakabigat na spell ito, kaya't mag-ingat kayo. Ang spell na ito ay tinatawag na Snake Devour. Kung ang isang cultivator ay may mas mababang cultivation, madalas nilang malalamon ang kalaban at may iwasang makuha ang kanilang lakas. Tahimik si Celestial Lord Xing Shui. Malamig niyang tinitingnan si Shooting ngunit hindi nagsalita. Kabanata 868. Hindi kwalipikado, bahagi 2. Pumangitim ang mga mata ni Russell, ngunit nang maisip niyang ang taong ito ay mula sa pamilya Shu ng planeta Donglin, pinigilan niya ang galit at pinalabas ang isang malamig na hinga. Kwalipikado. Matapos lamunin ng gintong higanti, malakas na tumawa si Shooting at umatras gamit ang itim na lancet. Pagbalik niya sa transfer array, tinignan niya si Wang Lin nang may hamon sa kanyang mga mata. Ang ekspresyon ni Russell ay naging malungkot nang ituro niya ang natitirang mga tao sa langit. Sa pagkakataong ito, ang kanyang daliri ay tumuro kay Wang Lin. Ikaw, bumaba ka. Ang mga mata ni Russell ay kumislap ng kaunti. Kilala na niya ang mukha ni Wang Lin. Ang isa pang dahilan ng kanyang pagpunta upang hatulan ng unang pagsubok ay si Wang Lin. Tahimik ang ekspresyon ni Wang Lin at kalmado siyang naglakad patungo sa plaza. Para bang naramdaman ni Russell na masyadong mabagal si Wang Lin, kaya't naglabas siya ng malamig na hinga at ang malaking kamay ay tumungo kay Wang Lin. Bahagyang nagkunot ang noo ni Wang Lin. Habang papalapit ang malaking kamay, nagdulot ito ng matinding hangin. Kung hindi siya umiiwas o lumalaban, kahit na makapasa siya sa pagsubok ng tao, masusugatan siya. Hindi si Wang Lin ang tipo ng tao na magpapatalo sa pang-api. Pumaitim ang kanyang mga mata at agad na bumukas ang kanyang pangatlong mata sa kanyang noo. Ang pulang liwanag ay lumabas mula sa kanyang mga mata sa isang hugistan at agad na bumalot sa malaking kamay. Hindi siya huminto at nagpatuloy sa paglakad. Habang binabalot ng pulang liwanag ang malaking kamay, narinig ang tunog ng mga pagsabog mula sa kamay at naglaho ito. Nakarating si Wang Lin sa plaza, ipinatong ang mga kamay sa harap ni Russell, at tahimik na nagsabi, "Pakiusap, gabayan mo ako." Nang makita ito ni Master Flamespark, kumislap ang kanyang mga mata. Nang makita niya ang pulang liwanag, parang nakarating siya sa isang pagpapaliwanag. May halong paghanga sa kanyang mga mata kay Wang Lin. Ang batang ito ay may ganoong uri ng spell. Bagamat kulang sa lakas, ang spell na iyon ay may kasamang dakilang daan.
Ang mga mata ni Ching Shui ay kalmado ng isang sulyap ang ibinato niya kay Wang Lin bago niya bawiin ang kanyang tingin. Bukod sa dalawang iyon, kumislap din ang mga mata ng ibang mga matatandang lalaki. Tanging si Blood God lamang ang may malungkot na ekspresyon at lihim na nanbuya sa puso niya. Bukod sa kanila, kaunti lamang ang mga nakakita kung ano ang kakaibang mayroon ng pangatlong mata. Nagsimangot ang ninuno ni Shi Zifeng at Bam Ulong, ang taong ito ay napakabata ngunit may napakagaling na pagsasanay. Hindi siya ordinaryo. Lalo pang naging malungkot ang mukha ni Russell. Ang spell ni Wang Lin kanina ay nagulat siya. Tinutok niya ang tingin kay Wang Lin at ipinadala ang kanyang divine sense. Agad na lumitaw ang gintong higanti, naglalabas ng matinding liwanag. Pagkapikitin nito, nagdala ito ng lakas na kayang yumanig sa pinagmulan ng kaluluwa at nagtakda ng direksyon patungo kay Wang Lin. Pagkalipas ng 3 hakbang, inihagis ng gintong higanti ang kamao nito. Ang kamao nito ay naglalaman ng lakas na makakaapekto sa pinagmulan ng kaluluwa. Alam na ni Wang Lin ito mula sa kanyang pagmamasid. Sa sandaling ito, ang kamay ni Wang Lin ay nagtakda ng isang seal at agad na nagkaroon ng mga restrictions sa paligid niya. Isang malaking bilang ng mga restrictions ang lumitaw sa paligid niya, lahat ay misensinang magkasama. Sa isang iglap, ang mga ito ay naghiwalay at pinalibutan ng lugar. Sa sandaling lumapit ang gintong higanti, ang mga restrictions ay lumabas ng mabilis mula sa isang turo ni Wang Lin. Kalmado ang mga mata ni Wang Lin habang sinabi niyang, "I seal." Hindi mabilang na restrictions ang dumagsa at pinalibutan ng gintong higanti. Isang layer pagkatapos ng layer ng restrictions ang bumagsak sa gintong higanti. Sa oras na lumapit ito kay Wang Lin, hindi na ito makagalaw at ganap na nasil ni Wang Lin. Simula nang dumating si Wang Lin sa plaza, hindi siya gumalaw ng kahit 1 pulgada. Ngayon, malamig niyang tinitigan si Russell, ganap na hindi pinapansin ng gintong higanti na 3 pulgada ang layo na nakasil pa rin sa pagkakamay. Lumiko siya at naglakad palayo. Ang kanyang itim na buhok ay lumulundag habang siya ay lumiliko at ang kanyang puting balabal ay nagbigay sa kanya ng isang eleganteng hitsura. Bagamat ordinaryo ang kanyang hitsura, may isang hindi maipaliwanag na katangian siya. Ang madaling pagpasa sa unang pagsubok ay nagdulot ng pansin mula sa lahat ng mga cultivator sa paligid. Si Shu Ting ay tumingin kay Wang Lin at kumislap ang kanyang mga mata ng pula. Ang puso ni Shi Zifeng ay mabilis na tumibok at ang kanyang mukha ay bahagyang naging pula habang tinitingnan si Wang Lin. Parang muli niyang naranasan ang mga pangyayari sa Thunder Celestial Realm. Ang mga restrictions ng taong ito ay malakas. Nagkunot ang noo ng cultivator na may 6 na daliri habang tinitingnan ang gintong higanti na nasil. At pati na rin ang batang lalaki na may malaking ulo. Bagamat nagpakita pa rin siya ng isang hanggal ng ngiti, may isang malamig na hangin sa ngiting iyon. Ang mukha ni Russell ay nalulumbay tulad ng tubig habang tinitingnan si Wang Lin. Naalala niya noong 2 araw ang paglabas niya mula sa kanyang pagsasanay sa silid at narinig niyang may nangyaring galit sa kanya. Ang kanyang kapatid ay pinatay sa transfer array sa Thunder Celestial Realm ng isang tao na may pangalang Shumo. Ang Shumo na ito ay kasalukuyang nasa Thunder Celestial Temple at isang kalahok sa Celestial Title Competition. Pumangitim ang mga mata ni Russell. Ayaw niyang patayin ang taong ito dito, ngunit hindi niya papayagang makapasa si Shumo sa unang pagsubok. Pagkatapos mailipat si Shumo mula sa Thunder Celestial Temple, doon niya siya papatayin. Habang naglabas ng malamig na hinga si Russell, umalpas ang kanyang divine sense at kumislap ang gintong higanti na nasil. Parang isang walang katapusang lakas ang ipinuhunan dito, at ang mga restrictions sa paligid nito ay nag-collapse isa-isa. Lumakad ang gintong higanti at nagpakita ng isang malaking, gintong espada sa kanyang kamay. Inihagis ang giant, gintong espada kay Wang Lin. Kasabay ng pag-alpas ng divine sense ni Russell, hindi lamang ang gintong higanti na may espada ang lumaki hanggang umabot ng higit sa 1,000 talampakan, 2 karagdagang gintong higanti ang lumitaw sa ibabaw ng plaza. Sila rin ay nagtakda ng direksyon patungo kay Wang Lin. Ang 3 gintong higanti ay kasing bilis ng hangin at nagdulot ng isang bagyong humabol kay Wang Lin. Ang mga mata ni Wang Lin ay naging matalim at malamig at mabilis siyang umatras. Ang kanyang mga kamay ay bumuo ng mga seal at nagpakita ng mga restrictions upang harangan ang isa sa mga higanti. Kasabay nito, itinataas niya ang kanyang kanang kamay at walang kalugihan na binigti ang isa pang higanti. Agad na lumitaw ang mga heavenly chops at dumaan sa mga restrictions upang sumugod patungo sa pangalawang higanti. Para sa pangatlong higanti, isang hakbang ang ginawa ni Wang Lin at itinataas ang kanyang kanang kamay. Ang Wither Dao pair ay biglang kumislap at isang masasamang aura ang damaloy sa kalangitan. Ang pangatlong gintong higanti ay agad na lumabo at kumislap ang kulay abong liwanag. Hindi nagdalawang isip si Wang Lin, ang 2 daliri niya ay gumawa ng isang espada at itinutok sa katawan ng gintong higanti. Ang gintong higanti ay gumuho ng malakas. Kasabay ng kombinasyon ng mga restrictions at heavenly chops, ang ibang 2 gintong higanti ay gumuho din.
Ngunit, eksakto nang mag-collapse ang tatlong gintong higanti, kumilos si Russell. Ito ang unang beses na kumilos siya sa labas ng paggamit ng kanyang divine sense. Gumalaw siya ng kasing bilis ng kidlat. Masyado siyang mabilis, at habang papalapit siya kay Wang Lin, itinuro niya ang daliri patungo sa kanya. Nang ilabas ang daliri, ginamit ni Russell ang kanyang buong cultivation. Ang kanyang mid-stage Nirvana Scryer cultivation ay biglang umalpas mula sa kanyang daliri. Ang mga mata ni Wang Lin ay naging malamig. Huli na ang lahat upang umatras, kaya't binuka niya ang kanyang bibig at nilunok ang Celestial Silang Stamp. Tumama ang daliri ni Russell sa Celestial Silang Stamp at nagdulot ito ng panginginig. Agad na naramdaman ni Wang Lin ang isang makapangyarihang puwersa mula dito. Ang puwersang ito ay hindi nakaapekto sa kanyang katawan, ngunit itinutulak nito ang kanyang pinagmulan ng kaluluwa palabas ng kanyang katawan. Bagamat 3 pulgada lang ito, bago pa nakapagsanib si Wang Lin ng kanyang pinagmulan ng kaluluwa, ngumisi si Russell, bawiin ang daliri, at umatras. Hindi kwalipikado. Inalog ni Russell ang malaking manggas at itinuro ang isa pang tao sa langit, ikaw, bumaba ka. Ang mga kilos ni Russell ay maaaring ituring na mapanganib. Lalo na't ang labang ito ay pinapanood ng marami. Ngunit isinasaalang-alang niya na espesyal ang kanyang posisyon sa Thunder Celestial Temple. Bukod pa rito, hindi niya iniisip na may ginawa siyang mali, kaya't hindi na niya ito inisip. Ang cultivator na tinuro ni Russell sa langit ay hindi nagsalita at bumaba. Ngunit sa sandaling iyon, si Wang Lin, na itinulak ng higit sa 100 talampakan ni Russell, ay nagpakita ng malasakit sa mata. Hindi kwalipikado. Pumunta si Wang Lin sa Celestial Title Competition upang manalo at determinado siyang makuha ang unang pwesto. Ngunit ang mga salita ni Russell ay tumama sa kanyang hangganan. Kung hindi siya kwalipikado, ayos lang, ngunit malinaw na sadyang pinapalabas siya ni Russell. Ang mga mata ni Wang Lin ay naging malamig habang nagsimula siyang maglakad patungo sa kanya. Hindi man lang tinignan ng cultivator na bumababa. Naramdaman ng cultivator ang malamig na hangin, kaya't mabilis siyang lumayo at nagreklamo sa kanyang isip. Sinasabi mong hindi ako kwalipikado. Habang papalapit si Wang Lin, sumabog ang isang malupit na killing intent mula sa kanyang katawan. Ang mid-stage Nirvana Scryer ay hindi isang mataas na hagdang maabot. Si Wang Lin ay naglakbay sa landas ng pagpatay simula nang magsimula siyang magturo. Bagamat hindi siya sigurado kung matatalo ang isang mid-stage Nirvana Scryer cultivator, hindi siya tatanggapin kung aalis na lang. Bukod dito, nandyan si Qing Shui, kaya't wala siyang dapat katakutin. Habang tumatakbo siya, itinaas ni Wang Lin ang kanyang kamay at tinawag ang hangin upang magbalot ng buong lugar. Habang ang itim na hangin ay umuugong, nilamukos nito ang kalangitan at 2 itim na dragon ang lumitaw. Ang mga ito ay umungol ng malakas at tumakbo patungo kay Russell. Kumislap ang mga mata ni Russell at ngumisi siya ng malamig. Tinututulan mo ang kagustuhan ng Thunder Celestial Temple. Lamusong siya at kumalat ang kanyang divine sense. Agad na lumitaw ang siyam na gintong higanti. Ang mga siyam na gintong higanti ay parehong 1,000 talampakan ang taas at may hawak na malalaking espada. Umungol silang sabay-sabay at tumakbo patungo kay Wang Lin. Tumawa si Wang Lin ng parang baliw. Ang tawang iyon ay puno ng walang katapusang lamig. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at agad lumabas ang Karma Whip. Habang ang 2 itim na dragon ay umaungol, ang letigo ay pumutok at nagdala ng malalakas na tunog. Ang Karma Whip ay kumilos ng mabagsik at sa isang saglit, 3 gintong higanti ang bumagsak. Tumakbo si Wang Lin direkta patungo kay Russell na may killing intent. Ang ekspresyon ni Russell ay bahagyang nagbago habang tinitingnan ang Karma Whip. Isang kumislap ng lamig ang lumabas sa mga mata ni Qing Shui habang binulong, mas lalo siyang tulad ng isang disipulo ni Master Bai Fan. Kabanata 869. Divine Sense Technique. Pinaliit ni Russell ang kanyang mga mata at ipinakalat ang kanyang banal na pandama. Ang banal na pandama ng isang mid-stage Nirvana Scryer na nagbabalangkas ay mas malakas kaysa sa isang early-stage Nirvana Scryer na nagbabalangkas. Habang kumakalat ang kanyang banal na pandama, nagbigay ito ng maliwanag na liwanag sa natitirang 7 gintong higanti. Nagdulot din ito ng matinding presyon sa buong lugar. Ang 7 gintong higanti ay tumakbo patungo kay Wang Lin. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at hindi siya huminto. Tumakbo siya gamit ang Karma Whip na nakaharap sa kanya. Ang letigo ay pinalibot si Wang Lin at pinalawig ito ng 1,000 talampakan ng haba. Pagkatapos ay mabilis na hinawakan ni Wang Lin ang letigo. Sa isang kalabit, naglabas ang Karma Whip ng isang matalim na huni na parang angal ng isang multo. Pagkatapos ay agad itong tumama sa harapan. Isang gintong higanti ang agad tinamaan at bumagsak ng may malakas na tunog. Ang Karma Whip ay orihinal na itim, ngunit pagkatapos sirain ang 4 na gintong higanti, tila parang ito'y nagpapalit ng anyo at nagsimulang magbabalat ng mga kaliskis. Ang mga pagsabog ng gintong liwanag ay sumabog mula sa Karma Whip.
Parang ang latigo ay sinipsip ang lakas ng araw at buwan. Habang gumagalaw, naglabas ito ng isang gintong kislap na parang isang dragon. Habang gumagalaw, nagsunod-sunod na tunog ng pagsabog ang narinig at ang mga natitirang gintong higanti ay lahat bumagsak. Dahil sa tagpong ito, napalundag ang mga mata ng mga nanunood. Pati ang mga matandang nilalang na nakaupo sa mga banig ng panalangin ay naging interesado. Isang early-stage Nirvana Scryer na nakikipaglaban sa isang mid-stage Nirvana Scryer, hindi ito pangkaraniwan. Kilalang tao ko ito, siya si Shumo. Napakabagsik ng mahika niyang gamit, nakatutok ito sa pananakit ng banal na pandama. Ang banal na pandama ni Russell ay hindi mahuhulaan, pero nakatagpo siya ng kalaban. Master Demon Shumo. Hindi nakapagtataka na naglakas loob ang taong ito na labanan si Russell. Panginoon. Pinapanood ni Shane Gonghu ang laban sa pagitan ni Wang Lin at ni Russell. Ang kanyang isipan ay kumabog at nagsimulang maglawa ang kanyang dugo. Habang tinitingnan niya si Wang Lin, ang respeto sa kanyang mga mata ay unti-unting naging debosyon. Bagamat hindi pa umabot sa pagka-fanatiko, ang opinyon niya kay Wang Lin ay napakataas sa ngayon. Si Zhon Kunglai naman ay nanonood din sa tagpong ito at huminga siya ng malalim. Bahagya niyang nakita ang matinding hangarin sa laban mula kay Senior. Katulad ng sinabi ni Senior, ang hangaring iyon ay isang pagtukoy sa tagumpay. Ang itim na buhok ni Wang Lin ay dumapo sa hangin habang tumatakbo patungo kay Russell. Ang buong lugar ay pinapabigat ng banal na pandama ni Russell, kaya't pakiramdam ni Wang Lin ay parang naglalakad siya sa tubig. Kumislap ang mga mata ni Wang Lin at ang kanyang kaliwang kamay ay bumuo ng isang selyo. Ang dalawang itim na dragon ay nagsimulang mag-ikot sa katawan ni Wang Lin, forming isang malaking buhol na bagyo. Ang bagyong ito ay agad na naging magulo. Parang isang bagyo na may dalawang umaatungal na itim na dragon sa loob. Nakatayo si Wang Lin sa gitna ng bagyo, ang kanyang puting robe ay sumasabog sa hangin, at sumigaw siya, masira. Pagkasabi niyan, ang bagyong binuo ng mga itim na dragon ay biglang lumawak, nagbigay ng isang serye ng mga tunog ng pagsabog. Ang epekto na dulot ng dalawang itim na dragon ay nagbukas ng isang agwat sa loob ng presyon ng banal na pandama. Bagamat ang pagkatalo ni Wang Lin sa pagpapalakas ng kanyang banal na pandama ay hindi sapat kay Russell, ang kanyang mga spells ay kamangha-mangha at mayroon siyang isang kayamanang dalubhasa sa laban sa banal na pandama. Sa sandaling may nabukas na agwat, agad na kumilos ang Karma Whip. Habang lumaragas ang tunog ang umuukit, ang presyon ng banal na pandama ni Russell ay bumagsak at naitulak pabalik. Ang katawan ni Wang Lin ay gumalaw na parang kidlat at tumakbo palabas sa sandaling bumagsak ang banal na pandama. Ang dalawang itim na dragon ay umatungal at nagbigay ng mga malalamig na hangin patungo kay Russell. Ang malamig na hangin ay bumalot sa lugar at ang mga paligid na cultivators ay nakaramdam ng lamig. Parang sila ay natrap sa yelo, at nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Si Russell naman ay mukhang malungkot. Nagningning ang kanyang mga mata at sumak ang kanyang puot, pagkatapos ay simpleng umupo siya at bumuo ng isang selyo gamit ang kanyang mga kamay. Hindi na niya pinansin ang mga blast mula sa mga itim na dragon at nilukuban ang kanyang mga mata. Ako, si Russell, ay nasa mid-stage ng Nirvana Scryer. Kung hindi kita mapapatay, ibig sabihin ng libo-libo kong taon ng pagsasanay ay isang kabiguan. Nang isara ni Russell ang kanyang mga mata, isang matinding alon ng banal na pandama ang lumabas mula sa kanyang katawan at nagbago ng mga hindi mabilang na mga karayom. Walang katapusang mga karayom ang nabuo mula sa kanyang banal na pandama sa paligid niya. Libo-libo sa mga ito ang nagsama-sama at bumuo ng isang siksik na grupo sa paligid niya bago silang lahat tumalilis patungo kay Wang Lin. Bawat matalim na karayom ay naglalaman ng binagong banal na pandama ni Russell. Ito ang spell na nagpasikat sa kanya at ang spell na pinuri ng lahat ng mga nakatatandang cultivator. Sa mga cultivator, karamihan sa mga spell ay nakatuon sa kapangyarihang nagmula sa kanilang mga katawan. Kakaunti lamang ang direktang umaatake sa orihinal na kaluluwa. Gayunpaman, kapag pinag-uusapan ng isang Divine Sense attack, ikokokos ito ng anumang cultivator. Ang mga spell na binuo mula sa katawan ay maaaring labanan, ngunit ang mga spell ng Divine Sense ay dalubhasa sa pagsugpo ng orihinal na kaluluwa. Kapag ang orihinal na kaluluwa ng isang tao ay nasaktan, maaari itong magdulot ng malubhang pinsala, ngunit mas malaki ang posibilidad na magbaba ang antas ng cultivation o mamatay ang biktima. Ang spell na ginamit ni Yao Bingyan noon ay maaaring ituring na isa sa mga ito. Gayunpaman, ito ay isang pagsasanib ng Divine Sense at Origin Energy. Bagamat epektibo, mayroon din itong mga kahinaan. Gayunpaman, ang spell na ipinakita ni Russell ay purong Divine Sense ng walang anumang Origin Energy, at dahil dito ay naging mas malakas ito. Eksakto dahil inilaan niya ang lahat ng kanyang pagsisikap sa kanyang Divine Sense kaya siya nakapagkaroon ng mataas na posisyon sa Thunder Celestial Temple sa kabila ng kanyang pagiging isang mid-stage Nirvana Scryer na cultivator. Ikaw ang unang umatake, ako'y nagtatanggol lamang. Kaya tanggapin mo ang iyong kamatayan.
Nang sumigaw si Russell, bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata at hindi mabilang na mga Divine Sense Needles ang tumalilis patungo kay Wang Lin. Nagningning ang malamlam na liwanag sa mga mata ni Wang Lin, pagkatapos ay ang dalawang kamay niya ay bumuo ng isang seal at itinulak ito. Ang dalawang itim na dragons na nilikha ng Call the Wind ay nagpadala ng malamig na hangin at nagtagpo ang mga ito sa Divine Sense Needles. Para silang transparent sa isa't isa habang dumadaan ng diretso sa isa't isa at ang pagsabog mula sa dalawang itim na dragons ay tumama diretso kay Russell. Ang mga Divine Sense Needles ay mabilis na lumapit kay Wang Lin. Tahimik ang ekspresyon ni Wang Lin. Kung haharapin niya ang isang tunay na mid-stage Nirvana Scryer Cultivator, magiging mahirap ang labanan. Matapos ang lahat, malaki ang agwat sa cultivation sa bawat hakbang ng second step. Gayunpaman, si Russell ay gumagamit ng Divine Sense. Kung ibang tao, mahihirapan si Wang Lin sa Divine Sense ni Russell. Matapos ang lahat, ang pagkakaiba sa cultivation level ay nangangahulugang pagkakaiba sa Divine Sense. Ang mas malakas na cultivator ay madaling tatalunan ang mas mahina. Gayunpaman, hindi itinuturing ni Wang Lin na isang banta ang Divine Sense attack. Sa sandaling lumapit ang mga Divine Sense Needles, sumabog ang Karma Whip. Pagkatapos ng isang serye ng tunog ng pagputok, bumagsak ang isang malaking bilang ng mga Divine Sense Needles. Gayunpaman, marami pa rin kaya may ilan na nakalusot at pumasok sa katawan ni Wang Lin. Naging isang makapangyarihang puwersa ang mga ito at nagtakda tungo sa orihinal na kaluluwa ni Wang Lin. Ngunit nang malapit na ito sa orihinal na kaluluwa, tumama ito sa Ancient God Leather Armor at bumagsak. Sa tulong ng Ancient God Leather Armor, ang ganitong uri ng Divine Sense attack ay hindi sapat. Sa puntong ito, ang mga itim na dragons ay lumapit kay Russell, at ang kanyang ekspresyon ay naging malupit. Bumuo siya ng isang seal at itinutok ang kanyang kamay sa pagitan ng kanyang mga kilay. Hindi na niya tiningnan ang mga itim na dragons, kundi nakatingin lamang siya kay Wang Lin, at isang sinag ng berdeng liwanag ang lumabas mula sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang berdeng liwanag ay kumikislap at mabilis na naging isang berdeng ahas. Binuksan ng berdeng ahas ang matalim nitong bibig at ipinasikat ang mga pangil nito. Nagrereklamo ito at sumugod palabas. Nang tumama ang Karma Whip sa ahas, nahati ito sa dalawa. Pagkatapos maiwasan ng whip, dumaan ito mula kanan at kaliwa at tumama sa katawan ni Wang Lin. Ang dalawang berdeng ahas ay pumasok sa katawan ni Wang Lin at naging dalawang hibla ng hindi maipaliwanag na puwersa na sumugod tungo sa orihinal na kaluluwa ni Wang Lin. Ang isa sa mga hibla ay medyo mas mabilis kaysa sa isa. Nang malapit na ito sa orihinal na kaluluwa, binuksan nito ang bibig at sinubukang kanin ito. Ngunit nang tumama ang mga pangil nito sa Ancient God Leather Armor, nabasag ito, ngunit hindi nabawasan ang puot ng ahas. Sumabog ito sa armor. Sa sandaling tumama ang ahas sa Ancient God Leather Armor, naging berdeng gas ito at sinubukang makalusot sa armor. Sa puntong ito, dumating ang isa pang berdeng ahas. Binuksan nito ang bibig at walang awang sinubukang kanin ang orihinal na kaluluwa ni Wang Lin. Ang Ancient God Leather Armor ay nanginginig, na nagdulot sa berdeng ahas na mag-collapse ng may malupit na pag-ungol. Ang berdeng gas ay gumalaw sa paligid ng Leather Armor. Walang makakakita sa labas ng delikadong tanawin sa loob ng orihinal na kaluluwa ni Wang Lin. Isang saglit na pagkakamali ay magdudulot ng kamatayan. Ang mukha ni Wang Lin ay mapatla at ang mga mata niya ay puno ng killing intent. Ang mga daliri niya ay bumuo ng isang espada at dumaan patungo kay Russell. Si Russell ay napawi ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at siya ay sumigaw, imposible. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang mid-stage Nirvana Scryer Divine Sense attack ay walang epekto sa kalaban. Laban ito sa libu-libong taon niyang cultivation. Kahit na mayroon siyang isang yaman na espesyal na nagpoprotekta sa kanyang pinagmulan ng kaluluwa, ang antas ng aking pagsasanay ay isang maliit na kaharian na mas mataas kaysa sa kanya at ako ay nag-specialize ng aking Divine Sense attack sa loob ng libu-libong taon. Kahit na may isang Celestial Treasure na nagpoprotekta sa pinagmulan ng kaluluwa, walang paraan na hindi siya magkakaroon ng pinsala. Habang si Russell ay nagulat, ang dalawang itim na dragons ay walang awa na sinubukang lumunin siya. Ang mukha ni Russell ay mapatla. Ang kanyang mastery ng origin energy ay mas mahina kumpara sa kanyang pagkaunawa ng Divine Sense. Gayunpaman, siya ay isang mid-stage Nirvana Scryer Cultivator pa rin, at natural na mayroon siyang maraming yaman. Sa mga sandaling yun, tinapik niya ang kanyang bag at isang maliit na tambol ang lumitaw. Inihagis niya ang tambol sa hangin at agad itong lumaki. Habang ang dalawang itim na dragons ay lumalapit, nagsimula ang tambol na tumunog, na lumilikha ng isang malakas na hangin. Ngunit, sa ilalim ng mga pagsabog ng dalawang itim na dragons, agad na kumalog ang tambol at tumigil ang tunog ng tambol. Habang umatras si Russell, itinutok niya ang kanyang daliri sa tambol at sumigaw, tambol, bumagsak. Habang kumakalag ang tambol, isang malakas na puwersa ang agad na lumabas.
Ang puwersang ito ay bumuo ng isang bagyong sumalpok sa isa sa mga itim na dragons. Isang tunog na umugang sa buong paligid na nagdulot ng pagkabingi sa mga cultivators sa paligid. Ang tambol ay bumagsak at isa sa mga itim na dragons ay sumabog sa mga piraso. Si Wang Lin ay gumalaw ng mabilis na parang kidlat. Sa oras na bumagsak ang tambol, tumakbo siya at lumapag sa natitirang itim na dragon. Dumiretso siya kay Russell na puno ng pagnanasa sa pagpatay. Alam ni Wang Lin na dahil nasira ang spell ni Russell ng Divine Sense, naguluhan ang isip ni Russell at isang pagkakataon ang lumitaw. Kung hindi niya ito sinamantala at pinayagan si Russell na makabawi, ang laban na ito ay magtatagal. Lalo na kung magsimula si Russell na gumamit ng origin spells. Kung nangyari yun at naging pabaya si Wang Lin, matatalo siya. Bagaman, dahil nandyan si Qing Shui, hindi siya malamang mamatay, ngunit mawawala ang kanyang kwalifikasyon upang magpatuloy. Habang siya ay umaatake, itinaas ni Wang Lin ang kanyang kamay at ang Celestial Silam Stamp ay tumalima. Pumapaimbulog ito patungo kay Russell ng mas mabilis. Ang mukha ni Russell ay mapotla, ngunit kumikislap ang kanyang mga mata. Tinihil niya ang pag-aalala tungkol sa pagkabasag ng kanyang Divine Sense spell at ang kanyang kanang kamay ay bumuo ng isang seal. Nagtipon ng origin energy sa kanyang kamay at bumuo ng isang kidlat na may apoy. Habang itinatapon na ni Russell ang kidlat, kumislap ang pagnanasa sa pagpatay sa mga mata ni Wang Lin at sumigaw, "Tigil!" Sa isang salita, agad na naramdaman ni Russell ang walang katapusang mga sinulid na umaabot mula sa kawalan at bumulong-bulong sa kanya. Bagaman nakawala siya pagkatapos ng kaunting pakikipaglaban, bumagsak ang Celestial Silam Stamp sa kanya. Kasabay nito, ang daan-daang libong gintong rune ay lumipad at pinalibutan si Russell. Ang puso ni Russell ay nalungkot. Ang origin spells ay hindi ang kanyang pinakamalakas na kakayahan, ang kanyang pinakamalakas na kapangyarihan ay ang kanyang Divine Sense. Ngunit wala itong epekto kay Wang Lin, na nagpalungkot sa kanya. Matapos makawala mula sa spell na hinto, itinapon ni Russell ang Flaming Thunderbolt sa kanyang kamay. Ang Flaming Thunderbolt ay agad na lumaki ng higit sa 100 talampakan ng lapad. Isang malaking bibig ang lumitaw sa loob ng Flaming Thunderbolt at sinubukang lumunin ang Celestial Silam Stamp. Ang Flaming Thunder ay nagdulot na ang buong Celestial Silam Stamp ay napuno ng apoy. Gayunpaman, hindi ito nasira at walang awan na bumagsak. Isang malakas na tunog ang umalingaw nang bumagsak ang Celestial Silam Stamp. Ang mukha ni Russell ay madilim habang siya ay tumakas. Ang kanyang mga damit ay medyo nasira at ang kanyang mga mata ay bahagyang pula. Tinatanong ko, hindi ko pa rin pinaniniwalaan na patuloy mong tatanggihan ang lahat ng aking Divine Sense spells. Ang mga mata ni Russell ay puno ng dugo habang siya ay dumating kay Wang Lin. Nang siya ay dumating, ang kanyang Divine Sense ay kumalat at bumuo ng isang pares ng mga kamay. Pinaplap ng mga kamay at lumabas ang mga ripples ng Divine Sense patungo kay Wang Lin. Ang spell ng hinto ay nabasag, nagdulot ito ng pagkabigla sa isipan ni Wang Lin, at naranasan niya ang backlash. Habang gumagalaw siya, tinapik niya ang kanyang bag ng holding at kumuha ng isang origin soul upang matulungan siyang makabawi ng kanyang origin energy. Sa mga sandaling iyon, hindi lamang umatras si Russell, kundi dumiretso siya at ang mga ripples ay lumapit kay Wang Lin. Ang Karma Whip ay gumalaw at patuloy na umatake kay Wang Lin. Ang mga ripples ay agad na nag-collapse, ngunit ilan pa rin sa mga ito ang nakalusot at tumama sa katawan ni Wang Lin. Ang mukha ni Wang Lin ay mapotla. Bagaman malakas ang Ancient God Leather Armor, may ilang vibrations pa rin na dumating sa kanyang Divine Sense. Ang mga mata niya ay puno ng pagnanasa sa pagpatay at siya rin ay naglakad. Ang kanyang dalawang kamay ay bumuo ng isang seal at lumabas ang Heavenly Chops mula sa parehong mga kamay. Ang Heavenly Chops ay lumipad isa-isa mula sa kanyang mga kamay. Si Russell at si Wang Lin ay nagsimulang gumalaw ng mas mabilis. Ang isang bahagi ay umatake gamit ang Divine Sense at nagtatanggol gamit ang Origin Energy. Ang kabilang bahagi ay umatake gamit ang Origin Energy at nagtatanggol gamit ang Divine Sense. Nagsimula sila ng isang labanan na gumugulong sa buong mundo. Ang mga pagsabog ay patuloy na umalingaw at ang laban sa pagitan ng dalawa ay naging mas malupit. Tama na. Nang umabot na sa rurok ang kanilang laban, sumigaw si Master Flamespark na may kunot na noo. Kasama ng kanyang sigaw, isang malakas na origin energy ang sumikip sa espasyo sa pagitan ng dalawa. Ito ay nagdulot sa kanilang laban na tumigil at ang dalawa ay umatras. Isang flash ng pagnanasa sa pagpatay ang lumitaw sa mga mata ni Qing Shui. Nagbuga siya ng isang malamig na hinga at isang sinag ng G-Realm ang sumabog. Kabanata 870. Qing Shui's Bias. Ang mukha ni Wang Lin ay mapotla ng kamatayan nang maramdaman niyang biglang lumitaw ang isang hindi maipaliwanag na puwersa sa gitna ng laban. Dahil dito, nayanig ang kanyang katawan at napilitan siyang umatras at damyugo, kumalabit ng isang bangkos ng dugo. Pagkatapos niyang makalapag, nag-take siya ng ilang hakbang paatras. Si Russell naman ay damyugo rin at napilitan ding umatras.
Matapos ang ilang hakbang, tumitig siya kay Wang Lin nang may matinding pagnanasa sa pagpatay. Hindi pabor si Master Flamespark sa alinmang panig nang pilitin niyang paghiwalayin sila. Gayunpaman, ang bangkus ng dugo mula kay Wang Lin ay nagdulot ng G-Rel mula kay Qing Shui. Hindi siya isang tao na maaari mong patayin. Wala kang karapatang gawin iyon. Lumitaw ang G-Realm at nagbago ang kulay ng mundo. Isang malamig na aura ang bumalot sa buong paligid. Ang malamig na aura na ito ay puno ng matinding puwersa. Ang mga ekspresyon ng mga matandang nilalang sa mga praying mats ay nagbago. Ito ang unang pagkakataon na nakita nila ang pinakamakapangyarihang spell ni Celestial Lord Qing Shui. Pati na rin ang mga ekspresyon ng mga cultivator sa paligid ay agad na nagbago. Tigil. Biglang tumayo si Master Flamespark, ngunit huli na. Si Russell ay nakaramdam lamang ng isang hindi matitinag na puwersa na pumasok sa kanyang katawan. Nakita lang niya ang pula, parang isang kidlat na pulang dumaan sa kanyang katawan. Pagkatapos noon, narinig lang niya ang tunog ng pagbagsak ng kanyang origin soul sa loob ng katawan. Habang ang tunog na ito ay pumasok sa kanyang mga tainga, isang hindi maipaliwanag na sakit ang kumilos sa loob ng kanyang katawan. Ang origin soul ni Russell ay hindi nakapag-repel sa kidlat na pulang ito. Agad itong sumabog sa maraming piraso na tumagos sa kanyang katawan. Nagdulot ito ng malaking pagputok ng dugo mula sa kanyang katawan. Nahihirapan siyang lumingon upang makita ang pumatay sa kanya, ngunit kalahati pa lang siyang lumingon nang magdim ang kanyang mga mata at bumagsak siya sa lupa. Tumigil ang kanyang paghinga at siya'y namatay. Isang kislap ng pulang liwanag ang lumabas mula sa katawan ni Russell. Kinuha ng kidlat na pulang ito ang enerhiya mula sa origin soul ni Russell at bumalik kay Qing Shui. Bahagyang namula ang mukha ni Qing Shui. Tahimik, ang paligid ay naging ganap na tahimik. Ang biglaang pangyayaring ito ay nagdulot sa mga cultivators ng pagkabigla. Nawalan sila ng kakayahan mag-isip habang inaalala ang hindi maipaliwanag na nangyari. Qing Shui. Ang titig ni Master Flamespark kay Qing Shui ay puno ng galit at puot. Tahimik na sinabi ni Qing Shui, pinilit mong gawing dugo si Shu mo, kaya nais ko ang buhay ng taong iyon. Tinutok ni Master Flamespark ang kanyang titig kay Qing Shui at sinabi, hindi ako nagpakampi kanina. Qing Shui, kung hindi mo ako bibigyan ng paliwanag, kahit na kailangan nating itapon ang Celestial Title Competition, nakikipaglaban ako sa iyo. Isang aksidente lang iyon. Kung gusto mong makipaglaban, sige, makipaglaban tayo. Kumislap ang pula sa kanang mata ni Qing Shui. Na-absorb niya ang Divine Retribution, kaya ang G-Realm niya ay medyo nakabawi. Unti-unti, nagsimulang magpakita ang kanyang mga nakasanayan. Walang dahilan upang patayin si Russell. Kung may dahilan man, ito ay dahil si Qing Shui ay may pinapanigan. Hindi niya matumbasan ang kabutihang loob ng kanyang guro. Kahit na nang biro lang ang guro noon, seryoso na siya ngayon at mahalaga sa kanya ang bawat salitang sinabi ng kanyang guro. Sa kanyang puso, si Shumo ay ang kanyang junior apprentice brother, at hanggat nandyan siya, walang sinuman ang pwedeng mang-api kay Shumo. Higit pa rito, malinaw na nakita ni Qing Shui ang pagnanasa sa pagpatay sa mga mata ni Russell. Kailangan niyang patayin ang ganitong uri ng tao. Tahimik na nagmuni-muni si Wang Lin. Tumingin siya kay Qing Shui at magalang na nagsabi, "Salamat, senior apprentice brother." Pagkatapos niyang sabihin iyon, agad na nagdulot ng mga bulong-bulungan. Senior apprentice brother. Ito, ang Shumo ay junior apprentice brother ni senior Qing Shui. Napakahirap paniwalaan. Hindi ko inisip na si Qing Shui at Shumo ay may parehong guro. Ayon sa mga balita, ang guro ni Celestial Lord Qing Shui ay si Celestial Emperor Bai Fan, ang Shumo, disciple din ba siya ni Bai Fan? Hindi nakapagtataka kung bakit naging sobrang mayabang si Shumo nitong mga nakaraang taon. Kaya pala ang senior apprentice brother ni Shumo ay si Celestial Lord Qing Shui. Kung hindi dahil kay Celestial Lord Qing Shui, wala si Shumo sa kinalalagyan niya ngayon. Ang ekspresyon ni Shu Ting ay malungkot habang nilalasahan ang kanyang mga labi at tumitig kay Wang Lin. Ang kanyang isipan ay mabilis na umikot, ngunit sa huli, tumingin siya kay Qing Shui na may takot sa mga mata at nagdesisyon. Si Shi Zifeng naman ay nakabuka ang bibig. Hindi niya mapaniwalaan ang ugnayan ni Wang Lin at Qing Shui. Habang siya ay masaya, hindi niya rin maiwasang magtampo. Natitiyak kung walang mangyayari sa pagitan namin at nang tulad niya sa buong buhay ko. Ang aking guro pala ay disciple ni Celestial Emperor Bai Fan. Ang junior disciple ni Celestial Lord Qing Shui. Si Zhon Kunglai ay nakatitig ng walang malay sa nangyayari sa kanyang harapan. Nagdesisyon siyang gumawa ng hakbang. Si Nangang Han naman ay nagbigay ng mahirap na ngiti at naisip, ang Shumo pala ay may parehong guro ni Celestial Lord Qing Shui. Dapat ko na siyang gawing kaibigan. Tiyak na makikinabang ako nito sa hinaharap. Hindi lang siya, kundi pati na rin ang mga mata ng ilang matandang nilalang sa mga praying mats ay kumislap. Tanging si Blood God ang ngumisi sa kanyang puso. Ang mga bulong-bulungan ay dumating sa mga tainga ni Master Flamespark.
Tumingin siya kay Qing Shui at pagkatapos mag-isip ng saglit, ngumiti siya, dahil aksidente na pinatay ng Celestial Lord, pag-uusapan na lang natin ito mamaya. Ngunit, Celestial Lord, mangyaring isaalang-alang na mahirap maging cultivator, kaya mag-ingat ka sa susunod. Pumikit si Qing Shui at hindi sumagot. Nagbuntong hininga si Master Flamespark sa kanyang puso. Siya ang nagbukas ng seal ni Qing Shui. Bagaman hindi pa buo ang cultivation ni Qing Shui, matapos ang masusing pagmamasid, napansin niya may isang kapangyarihan na nakatago sa katawan ni Qing Shui. Hindi ito G-Realm, ngunit ito pa rin ay nagdudulot sa kanya ng takot, kaya hindi niya nais na maapektuhan ang kanilang relasyon ng isang maliit na bagay. Higit sa lahat, kahit ang respetadong senior na nahuli ang Moon Beast ay nagsabi sa kanya na huwag galitin si Qing Shui. Noon, kahit si Bai Fen ay gumamit ng kabutihang loob at tinanggap siya bilang disciple upang makuha si Qing Shui sa kanilang panig, imbis na pilitin si Qing Shui na sumuko. Si Russell ay sobrang mayabang. Dahil siya ay patay na siya, ngunit talagang sayang na nawalan tayo ng kanyang pag-unawa sa Divine Sense Spells. Tumingin si Master Flamespark kay Wang Lin at naisip, tiyak na may malakas na yaman si Shumo na nagpoprotekta sa kanyang origin soul. Marahil ito ay isang regalo mula kay Qing Shui. Tahimik na sinabi ni Master Flamespark, karapat-dapat si Shumo. Dahil patay na si Russell, nag-utos si Master Flamespark na palitan siya ng ibang hurado. Ang pumalit kay Russell ay nabigla sa pagkamatay ni Russell. Sa huli, mula sa 325 katao, 176 ang natira. Ang iba ay pinaalis sa pamamagitan ng transfer arrays. Ang ikalawang pagsubok, ang pagsubok sa lupa. Bumuo si Master Flamespark ng isang seal gamit ang kanyang kanang kamay at ipinagdiinan ito patungo sa Thunder Lake sa ibaba. Isang ilusyonaryong runang nagtipon sa kanyang kamay at mabilis na bumagsak sa square. Sa sandaling bumagsak ang marka, nagsimula ang buong square na umuungol. Ang mga kaskas ng kulog ay umalingaw at kumukulog ang kidlat sa square. Parang naging isang tunay na lawan ng kulog. Ang mga kidlat ay parang mga pilak na ahas na patuloy na kumikislap. Nagsama-sama ang mga ito bago bigla silang kumalat sa lahat ng direksyon at nagbukas ng 30 talampakang espasyo sa gitna ng square. Magtiis ng 15 hininga at makakapasok. Ang mga natitira ay madi-disqualify. Ang mga hiyaw ay nagmula sa Thunder Lake. Isang malaking Thunder Spirit na nabuo mula sa kulog sa labas ng bukas na espasyo. Habang gumagalaw ito, nagbigay ito ng isang nakakapangilabot na aura. Ang mga titig ng mga cultivator sa paligid ay nakatuon kay Wang Lin. Si Wang Lin ang naging tampok sa huling pagsubok. Lahat ay nais makita kung gaano katagal makakaligtas si Shumo sa ikalawang pagsubok. Pati ang ilang kilalang matandang nilalang ay nagsimulang magbigay pansin. Ang presyon ng ibang Thunder Spirit sa Thunder Lake ay hindi kayang tiisin ng mga ordinaryong tao. Kahit si Shumo ay tiyak na kayang tiisin ang 20 hininga lamang. Matapos ang lahat, kahit ang mga messenger ng Thunder Celestial Temple na nag-aaral ng Thunder Cultivation Methods ay hindi marami na kayang tiisin ang higit sa 20 hininga. Ayon sa aking kaalaman, ang Thunder Lake ay isa sa mga pagsubok upang maging messenger ng Thunder Celestial Temple. Ang mga messenger ng Thunder Celestial Temple ay hinati sa 4 na ranggo. Kung kayang tiisin ang 20 hininga, ikaw ay rank 4, at ang 80 hininga ay rank 1. Kung kayang tiisin ang higit sa 100 hininga, maaari kang maging messenger ng Inner Temple. Hindi ko alam kung gaano tatagal si Shumo, ngunit may kabuntot akong kaguluhan. Ang Thunder Lake na ito ay sumusubok ng tunay na cultivation, kaya malamang walang himala para kay Shumo. Mas pinapaboran ko pa si Shooting mula sa planetang Donglin. Tahimik na nagbulungan ang mga cultivator sa paligid.